Ochoa Prime Tower is entering a new phase of executive leadership, and a new CEO must be appointed as soon as possible. Nagulat sina Safira at Annalise sa anunsyo ni Don Matias. Napababa si Safira ng hawak na tasa ng tsaa, habang si Annalise naman ay napatigil at ibinabarin ang tinidor na may cake. Hapon ngayon at kasalukuyan silang nasa veranda ng silid ng matanda. Akala nila'y nais lamang ng abuelo na makasama silang dalawa. Ngunit hindi nila inaasahan ang mga salitang binitiwan nito. "We're just waiting for your decision, Lolo," saad ni Safira. "What can you say, Annalise?" Baling naman ang matanda sa dalaga. "I agree with Safira. Everything depends on your decision, Lolo." Sandali silang tiningnan ng abuelo bago nagsalita. "Kayong dalawa lamang ang mga apo ko, at isa sa inyo maaaring magmana ng negosyo ng pamilya. Sa inyong dalawa, si Safira ang may mas malawak na karanasan sa kumpanya. Siya ang Director of Corporate Relations and Strategic Development, at palagi siyang humaharap sa media at mga business partners. Ngunit sa inyong dalawa, ikaw, Annalise, ang tunay na Ochoa. Gayunman, pinili mo ang larangan na medisina. Hindi mo kabisado ang pamamalakad ng Ochoa Prime Towers na gaya ni Safira." Tipid na ngumiti si Annalise nang maunawaan ang pinupunto ni Don Matias. "Okay lang po sa akin kung si Safira ang maging CEO, Lolo. Abala pa rin po ako sa ospital at baka mapabayaan ko lang ang kumpanya. Kahit hindi man natuloy ang legal na pag-ampon ni Mommy at Daddy kay Safira, magkapatid pa rin ang turing namin sa isa't isa. Siya rin ang mukha ng kumpanya at kilala na siya bilang miyembro ng pamilya. Sa tingin ko po, wala namang magiging problema kung siya ang uupong CEO. "What do you think, Safira?" Baling naman ang matanda kay Safira. "Kung buo na po ang desisyon ni Annalise, buong puso ko pong tatanggapin ang responsibilidad bilang CEO. Sinanay niyo po ako upang matutunan ng lahat ng aspeto sa kumpanya, nang sa gayon ay may sasalo ng mga responsibilidad para kay Annalise. Hindi ko po kayo bibiguin, Lolo." "Then it's settled. We'll hold the succession ceremony on the company's 75th anniversary a month from now. Be prepared, both of you." "Noted, Lolo." Sabay na sagot ng dalawang dalaga. Pagkatapos ng mahalagang anunsyo ni Don Matias, bumalik na ito sa kama para magpahinga. Magkasama namang lumabas ng silid sina Safira at Annalise. "Babalik ka pa ba sa ospital ngayon, Annalise?" Tanong ni Safira habang sabay nilang binabaybay ang daan pa ibaba ng mansyon. "Hindi na, may lakad kami ni Zachary at baka hating gabi na ako umuwi mamaya." "Zachary? Yung boyfriend mo?" "Oo, siya nga." Ngumiti si Safira at ikinawit ang kamay sa braso ni Annalise. "Ipakilala mo naman sa amin ng boyfriend mo. Kakaliskisan ko lang at aalamin ko kung paano niya nakuha ang matamis na oo ng kapatid ko." Bahagyang natawa si Annalise. "Kapag hindi na siya busy, dadalhin ko siya rito. At saka pala, itigil mo na yung pangkanto mong pananalita. Kapag narinig ka ni Lolo, papagalitan ka nun. Gusto pa naman nun perpekto tayo palagi, lalo ka na dahil magiging CEO ka na." Napanguso naman si Safira at marahan niyang isinandal ang ulo sa balikat ni Annalise habang naglalakad sila. "Ginagawa ko lang naman to kapag tayo lang dalawa. Komportable kasi ako sa'yo dahil alam kong hindi mo huhusgahan ang pinagmulan ko. Malaki ang pasasalamat ko sa pag-ampon niyo sa akin simula nang mamatay ang mga magulang ko." Isa sa mga pinagkakatiwala ang tauhan ni na Mommy at Daddy ang mga magulang mo, Safira. Naaksidente sila sa itinatayong tower ng kumpanya. Kaya natural lang na akuin ang pamilya namin ng responsibilidad sa'yo. 10 taong gulang ka pa lang noon at hindi mo pa kayang buhayin ang sarili mo. Pabor din sa akin ang pag-ampon sa'yo dahil nagkaroon ako ng kapatid. Hindi ka na ba naaapektuhan kapag pinagkukumpara tayong dalawa? Palagi nilang sinasabi na mas magaling ako sa'yo sa pamamalakad sa kumpanya. Hindi ka na ba nagagalit kapag naririnig yun? Tumigil sa paglalakad si Annalise, kaya tumingin si Safira dito. "Ikaw ba naaapektuhan pa rin kapag sinasabi nilang ampun ka?" Balik tanong nito. Marahang bumuntong hininga si Safira. Sa kanilang dalawa ni Annalise, mas matatag ang loob niya kapag pinagkukumpara sila. Gayunpaman, masakit pa rin para sa kanya ang matawag na ampon, lalo na't naudlot ang formal na pag-adopt sa kanya ng mag-asawang Ochoa. Sabay nasawi ang dalawa habang nasa site visitation. Bigla kasing nalagot ang tali ng crate na may mga lamang construction materials at bumagsak sa kinaroroonan ng mga ito. "Oo, lalo na kapag binabanggit ng mga tao ang pinagmulan ko. Pero okay lang sa akin. Nasasanay na rin ako. Saka totoo namang ampun ako.
Ginagawa ko naman din to para sa'yo at hindi para sa kanila. Nakangiti niyang tugon. Para sa akin o dahil utos ni Lolo? Kumunot ang noon ni Safira at sandaling nagtaka nang tila nahimigan niya ang kakaibang tono sa boses ni Annalie. What do you mean? Kapag ikaw na ang CEO, sino mas papaboran mo sa amin ni Lolo? Natahimik si Safira. Aminado siyang para kay Annalie ang ginagawa niya, pero aminado rin siyang mas mataas ang respeto niya kay Don Matias. Gayunpaman, hindi niya kayang baliwalain ang kapatid niya. Kung may hihilingin itong pabor, hindi siya magdadalawang isip gawin kung ano man yun. Binibiro lang kita, Safira. Alam ko naman na si Lolo ang susundin mo. Siya nga pala, huwag kang mawawala sa grand opening ng Annalie Ochoa's Hospital 1 linggo mula ngayon ha. Magtatampo talaga ako kapag wala ka ron. Ngumiti na ulit si Safira nang bumalik sa dati ang boses ni Annalie. Promise, hindi ako mawawala sa mahalagang araw na yon. Full support ako palagi sa achievements mo. Salamat, Safira. Ilaan mo muna ang isang araw at isang gabi mo sa akin. After kasi ng ceremony, may celebration party ako sa Figueroa Hotel para sa mga staff ko. Gusto ko naroon ka rin. Paglalambing nito, sure, hindi kita iiwan sa araw na yon. Tulad ng sinabi ko, suportado kita sa lahat ng bagay. Ngumiti sa isa't isa ang magkapatid bago nagpatuloy sa paglalakad. 1 linggo ang nakalipas at dumating na ang araw ng grand opening ng ospital ni Annalie. Piniling isuot ni Safira ang isang ivory-tailored midi dress na may manggas hanggang pulso at hating binti ang haba. Pinaresan niya yon ng nude, closed-toe heels na may 3 pulgadang taas. Maayos na nakaloban ang kanyang buhok at may ilang himlang nakalaylay sa gilid ng muka. Simpleng makeup lamang ang inilagay niya sa mukha na bumagay sa maamo niyang itsura. Bago tumuli sa ospital, dumaan muna siya sa isang flower shop at bumili ng bulaklak para sa kapatid niya. Miss, isang bouquet ng yellow tulips and white roses. Nakangiti niyang sabi sa tindera. Okay ma'am, we're arranging it for you. Please wait for a moment. Hindi naman nagtagal ng paghihintay ni Safira at agad ding naihanda ang bouquet ng paboritong bulaklak ni Annalie. Binayaran niya yon at saka lumabas ng flower shop. Pero may biglang tumulak sa pinto habang bubuksan pa lamang niya yon. Malakas ang pagbukas kaya napaatras siya sa gulat at napaupo sa sahig. Sa pagbagsak niya, napahampas din sa sahig ang hawak niyang bouquet dahilan upang masira ang mga bulaklak. Sa inis ni Safira, mabilis siyang tumayo at inihampas ang bouquet sa pumasok na lalaki. Pwisit ka! Sinira mong bulaklak para sa kapatid ko! Unang hampas ay tumama sa mukha ng lalaki, kaya nalaglag ang shades nito sa sahig at nasira. Pilit naman itong hinaharangan ng braso ang mga hampas niya, pero sunod-sunod niya itong hinataw sa katawan at maging sa hita. Dumikit ang petals ng bulaklak sa navy long sleeve polo at puting pantalon ng lalaki. What's your problem, miss? I didn't do anything to you. Stop this now, or I'll bring you to the police. May gana ka pang manakot, hinayupa ka? Akala mo matatakot ako sa mga pulis? Sira ulo ka? Sinira mo ang bouquet ko dahil sa lakas ng pagtulak mo sa pinto. Glass door yan, oh. Kitang-kita ako sa loob kung tumitingin ka lang sana. Alright, I'm sorry. I'm in a hurry, so please stop hitting me. I don't want to be late for my appointment. Tumingin ito sa kanya, pero ibinato niya ang bouquet dito at bumalik sa tindera. Miss, paki-arrange ulit ng isang bouquet ng yellow tulips at white roses. Pakibilisan na lang. Inis niyang sabi na nagpataranta sa babae. Yes, ma'am. Make it 2, miss. Saad naman ng lalaki na nakatayo ngayon sa gilid ni Safira. Yes, sir. Panay ang tingin ni Safira sa oras at nadadagdagan ng inis niya dahil late na siya sa grand opening ng ospital. If I'm not mistaken, you're Safira de Gracia, right? The face of Ochoa Prime Tower Company. Hindi pinansin ni Safira ang sinabi ng lalaki. Pilit niya itong binabaliwala kahit sobrang lapit nito sa kanya. Nakahalukip-kip itong nakasandal ng patagilid sa tabi ng counter habang nakaharap sa kanya. Sa gilid ng kanya mga mata, napansin niya ang mapaglarong ngisi sa mga labi ng lalaki. Masisira ang perpekto mong imahe kapag lumabas sa media ang ginawa mo ngayon. Sinira mo pa tong shades ko at namula ang braso ko sa mga hampas mo. Muling sabi ng lalaki na hindi niya pinalampas. Taas kilay siyang humarap dito. Ngunit kalmado lamang nitong itinaas ang manggas ng polo hanggang siko at ipinapakita ang bahagyang namumulang balat sa kanya. Sinadya mo bang itulak ng malakas ang pinto para masaktan ako at saktan din kita?
I don't even know you, mister. But based on your actions, are you really that desperate to ruin my reputation in public? Go ahead. I don't care. Umatras si Safira nang lumapit ang lalaki. Bahagya itong yumuko para pamantay ang mukha sa kanya. Na-curious na ako sa'yo simula nang makita kita sa mga interview mo. Pero ngayon, mas na-curious pa ako sa pinakita mong ugali. Which one is the real Safira de Gracia? This one? Or the one in front of the camera? Naging formal ang itsura ni Safira at walang ngiti siyang nagsalita. I don't recall owing an explanation to a stranger like you, mister. Namamanghang umiti ang lalaki saka umayos ng tayo. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya at ganoon din siya. Kahit kailan, hindi siya nagbaba ng tingin sa taong kausap niya. Ampun man siya ng mga otsowa, pero pinalaki siya ni Don Matias bilang isang kagalang-galang at mataas na tao. Nirerespeto niya ang karapat-dapat at binabaliwala naman ang hindi. Ma'am, sir, ito na po ang mga bouquet na order nyo. Saad ng tindera. Umiwas ng tingin ng lalaki sa kanya at bumaling sa tindera. Ganoon din ang ginawa niya. Mabilis niyang binayaran ang bulaklak at nagmamadaling lumabas ng flower shop. Paglabas, napansin ni Safira ang nakaharang na kotse sa kanya. Hula niya, pagmamayari ng lalaki ang isa pang sasakyan. Naiinis siyang tumingin dito nang maramdamang nasa likuran lang niya ito. Move your car, utos niya dito. Nakangiti naman itong lumapit sa kanya at sumakay roon. Pero bago isara ang pintuan, lumingon pa ito sa kanya. It's really nice to finally meet you in person, Safira. Napairap siya. Walang halong biro o pang-aasar ang boses ng lalaki. At para man tunay na nagagalak lang itong makilala siya sa personal. I hope I don't have to see you again. Tugon ni Safira bago sumakay sa kotse niya. Nang umabante ang kotse ng lalaki, sumunod na rin siya. Inunahan pa niya ito dahil sa pagmamadali. Pero magkasunod pa rin silang tumigil sa harapan ng Annalie Ochoa's hospital. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Akusa niya sa lalaki nang sabay rin silang bumaba ng kotse. Nope. Pakiramdam ko nga, stalker kita at nalaman mong pupunta ako rito. Kaya narito ka rin. Sinusundan mo ba ako, Miss De Gracia? What? Are you out of your mind? Do I look like a stalker to you? Mapang-asar nang umiti ang lalaki. Relax, I'm just kidding. You take everything too seriously. Bago pa tuluyang maubusan ng pasensya, binaliwala na lang niya ang lalaki at pumasok sa ospital. Hindi niya alam kung sinasadya ba nitong sumabay o sadyang mas mabilis lang ang lakad nito kumpara sa kanya. Sa huli, magkasabay rin silang pumasok. Mabilis na napunta sa kanila ang atensyon ng mga tao kahit nagsisimula na ang programa sa grand opening. Kaagad niyang ipinakita ang matamis ng ngiti at mapinong kilos nang makita ang nagkalat na media sa bulwagan. Kailangan niyang panindigan ang perfect image para mapangalagaan ang reputasyon ng mga Ochoa. Looks like this isn't the real you, Miss De Gracia. You were different earlier. Ang bilis ng transition mo, and I think you're much more comfortable behind the cameras. Bulong ng lalaki na hanggang ngayon ay kasabay pa rin niya sa paglalakad. Hindi niya ito pinansin nang matanaw niya si Annalie. Palapit ito sa kanila at nakangiti niya itong binati. Congratulations, Annalie, sabi niya sabay bigay ng bulaklak. Thank you, Safira. Mabuti nakarating ka kahit medyo late ka na. Sorry, may apple kasi sa flower shop eh. Parinig niya sa lalaki. Ngumiti naman si Annalie at bahagya rin itong tumingin sa lalaki. Hindi ko alam na magkakilala pala kayo ni Zachary. Zachary? Yung boyfriend mo? Sorry, hindi ko pa siya kilala. Tugon niya. Yes, this is my boyfriend, Safira. Turo nito sa lalaki. Napasinghap naman siya. Kung ganon, ang lalaking kanina pa umuubos ng pasensya niya ay ang boyfriend pala ng kapatid niya. Boyfriend mo ang lalaking to? Yes, tipid nitong tugon. Lumapit si Safira kay Annalie at bumulong. Ano nagustuhan mo sa kanya? Ginayuma ka ba niya, sis? Gwapo siya, matangkad at malaki ang katawan. Kaiinggitan ako ng ibang kababaihan kapag kasama ko siya. Ilang araw pa lang siya nanliligaw sa akin, sinagot ko na agad. Baka maunahan ako ng iba sa paligid eh. Pabulong niyang tugon. Namilig ang mga mata ni Safira sa katwiran ni Annalie. Sinagot lang pala nito ang lalaki, hindi dahil mahal nito, kundi pang display lang. Babe, hindi ka ba nagpakilala sa kapatid ko? Baling ni Annalie sa lalaki. Hindi pa, babe. Nakakatakot magpakilala sa kapatid mo. Ang sungit kasi. Anyway, congratulations. Sabi ni Zachary sabay bigay ng bouquet kay Annalie. Sa iisang flower shop lang ba kayo bumili nito? Pareho kasi ang pagkakaayos.
Puna ni Annalie sa hawak na 2 bouquet. Yes, babe. Nagkasabay kami sa iisang flower shop ng kapatid mo at pareho kami ng biniling bulaklak para sa'yo. Nagkataon na pareho naming alam ang paborito mong bulaklak. Thank you sa inyong dalawa. Safira, pwede bang pakisamahan mo muna si Zachary for me? Hindi ko kayo maaasikaso sa ngayon. Ang dami ko kasing bisita. Napipilitang sumang-ayon si Safira habang nakangiti. Alright, no problem. Balikan mo na lang kami kapag maluwag na ang oras mo. Thank you, Safira. Bye, babe. Humalik si Annalie sa pisngi ni Zachary bago umalis. Umupo si Safira sa bakanting upuan sa unahan at tumabi naman si Zachary sa kanya. Nanatili siyang tahimik at paminsan-minsan ay ngumingiti kapag nakatutok ang kamera sa direksyon niya. Ang hirap magpanggap, no? Napipilitan kang gawin ng bagay na labag sa loob mo at wala kang magawa kundi sumunod. Seryosong sabi ni Zachary habang nakatingin sa unahan. Hindi ako nagpapanggap at mas lalong hindi ako napipilitan lang. No matter how much you deny it, people in situation like yours will still find out. Napalingon si Safira kay Zachary. Nagtataka siya sa mga binitiwan nitong salita, pero kahit tumanggi siya, may katotohanan ng mga sinabi nito. Sa sitwasyon niya, napipilitan siyang sumunod sa mga inuutos ni Don Matias. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil sa utang na loob. Ayaw niyang biguin ng matanda dahil nabigo na ito ng sariling apo. Paano mo nasasabi yan? Ganoon ka ba? May pinapagawa ba sa'yo na napipilitan ka lang sundin? Lumingon si Zachary sa kanya at nagtama ang mga tingin nila. Bahagya siyang napalunok nang mapansin ang lungkot sa mga mata nito kahit may ngiti ito sa mga labi. Iba ang emosyon na ipinapakita nito ngayon kumpara kanina. Kung kanina yung mukha itong happy-go-lucky, ngayon ay tila isa itong lalaking may malalim na lungkot na pilit itinatago. Yes, I can't choose what I want or who I want to be with. I'm just a bird trapped without the freedom to fly. Naantig ang damdamin ni Safira sa mga salitang binitiwan ni Zachary. Tila dama niya ang lungkot sa boses nito. Hindi niya namalayan na tumatagal na pala ang titigan nilang dalawa, hanggang sa marinig nila ang ingay mula sa mga tao. Magkasabay silang bumitiw ng tingin at napalingon sa paligid. Doon lamang nila napagtanto na sila pala ang sentro ng atensyon. Nakafocus sa kanila ang kamera at kasalukuyang ipinapakita ang kanilang mga mukha sa malaking screen sa unahan. Pwisit, ang pangit ng kuha natin sa anggulong yan. Bulong ni Safira. Nagmukha silang magkasintahan sa anggulo ng kamera na nahulog sa titig ng isa't isa. Naging dahilan yon ng mga haka-haka sa paligid tungkol sa kanila ni Zachary. May nagsabi pa na may itinatago pala siyang kasintahan na agad itinama ni Annalie. Ladies and gentlemen, please don't create a false rumor. That's my sister and my boyfriend. Close lang po talaga silang dalawa. Wala pang nobyo si Safira at never pa siyang nagkanobyo. Kilala niyo naman si Lolo, mahigpit yun. Ako lang talagang pasaway kay Lolo. Biro pa ni Annalie. Tama ang sinabi ni Annalie tungkol sa kanya. Hindi pa siya nagkakanobyo dahil pinagbabawal yon ni Don Matias. Gusto nitong mag-focus siya sa trabaho at maging magandang ehemplo sa ibang kababaihan. Pabor din yun sa kumpanya dahil maraming lalaki ang gusto makipagkilala sa kanya na anak din ng mga negosyante. Kasama yun sa perfect image na ipinapakita niya sa mga ito. Let's continue the program, muling sabi ni Annalie. Ngumiti na lang si Safira sa kamera at hindi na siya muling lumingon kay Zachary. Natapos ang programa na tahimik lamang silang dalawa. Nagkita na lang tayo sa Figueroa Hotel, Safira. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Saad ni Annalie bago ito bumesa sa kanya at sumakay sa kotse ni Zachary. Nakangiti siyang kumaway sa kapatid, pero napunta ang tingin niya sa lalaki. Nahuli niyang nakatingin ito sa kanya bago sumakay sa kotse. There's something in his eyes when he looks at me. I just can't pinpoint what it is. Bulong niya saka sumakay sa sasakyan niya. Makalipas ang halos 20 minutong biyahe, nakarating na si Safira sa Figueroa Hotel. Nakita niya agad na naghihintay sa entrance si Annalie at wala na rin sa paligid ng boyfriend nito. Sabay na tayong pumasok, Safira. Tandaan mo, huwag kang iinom ha. Mababa pa naman ang alcohol tolerance mo. Ayoko mag-uwi ng lasing mamaya. Natatawa nitong biro. Dapat kasi may room reservation ka rito. Paano kung ikaw ang malasing? Ayoko rin mag-uwi ng lasing. Baka magkalat ka sa kotse ko. Ganting biro niya habang nakangiti. May room ako rito, room 507 sa ika-5 palapag. Baka kasi hindi ko masabi mamaya sa'yo kapag nalasing ako. Dalhin mo na lang ako ron kapag hindi ko na kaya. Okay, noted. Nag-thumbs up siya kay Annalie saka sila sumakay ng elevator. Pagdating nila sa event hall, kaagad nagsimula ang party.
May mga malalaking mesa na puno ng pagkain at inumin, habang ang ilang grupo ay nagsasayaw sa gitna ng dance floor. May mga tumatawa at nagkukwentuhan sa paligid, habang ang iba naman ay kinikilala ang isa't isa. Habang patuloy ang kasiyahan, nakaupo lang si Safira at nakabantay ang tingin kay Annalie. Paminsan-minsan ay nawawala ito sa paningin niya, pero nakikita rin naman niya. Nag-aalala siya dahil napapansin niyang napaparami na ang pag-inom nito. Hi, ako nga pala si Atasha. Gusto mo bang sumayaw? Nabaling ang tingin ni Safira nang marinig ang boses ng babaeng lumapit sa mesa niya. Sorry, hindi ako sumasayaw. Hindi ka rin ba umiinom? Tanong ulit ito nang makitang walang kahit na anong inumin sa mesa niya. Yes, mahina kasi ako sa alak. Sayang naman, gusto sana kitang makabonding. Wala kasi akong kakilala rito eh. Nahihiya pa ako sa kanila. Ngumiti si Safira kay Atasha. Pwede mo ako samahan dito at mag-usap tayo sandali. Busy pa naman ang kapatid ko at wala rin akong kasama rito. Kung hindi ako nagkakamali, kapatid mo si Dr. Ochoa, di ba? Ikaw si Safira de Gracia? Yeah. Sige, pero ikukuha muna kita ng inumin. Ano bang gusto mo? Juice or water na lang? Water na lang. Tumawag ng waiter si Atasha at nagpahatid ng tubig sa mesa nila. Ilang sandali lang ay naiserve na rin ang tubig sa kanya. Hindi naman nauubusan ng kwento ang babae at bahagyang nabawasan ng pagkainip niya. Tahimik lang siyang nakikinig dito hanggang makaramdam siya ng uhaw. Inangat niya ang kanyang baso at 2 lagok pa lang ang naiinom niya nang matigilan siya. Is this some kind of clear liquor? Gimbal niyang tanong nang mapagtantong hindi yun tubig. Kinuha ni Atasha ang baso sa kanya saka inamoy bago uminom ng kaunti. Oo nga, clear liquor to at hindi tubig. Sandali, pupuntahan ko lang ang waiter na nagbigay nito. Umalis si Atasha at nakita niyang kinausap nito ang waiter. Nakaramdam naman ng init si Safira sa nainom na alak. Parang may gusto siyang gawin kaya tumayo siya kahit bahagyang nahihilo. Safira, nakausap ko na yung waiter. Nagkamali raw siya at naibigay sa iyo ang alak para sa isang bisita ni Dr. Ochoa. Saan ka ba pupunta? Bumalik na tayo sa mesa natin. Saad ni Atasha. Gusto kong sumayaw. Sabi niya at nagsimulang sumayaw. Para siyang may sariling mundo at kusang sumusunod ang katawan niya sa saliw ng malamyos na musika. Bawat hampas ng kanyang balakang ay tila pang-akit sa mga kalalakihang kanina pa siya pinagmamasdan. Hindi pa man nagtatagal ang kanyang pagsasayaw, isang kamay na ang humila sa kanya papalayo sa dance floor. Anong ginagawa mo, Safira? Lasing ka ba? Ngumiti si Safira nang makilala si Annalie. Yumakap siya rito habang umiindak pa rin ang bewang niya. Sumayaw tayo, Annalie. Pagagalitan tayo ni Lolo kapag nalaman niyang ginagawa mo. Umakyat na tayo sa room ko at matulog ka muna ron. Nakakainis ka. Ako pala ang aakay sa'yo. Halika na, makakaya mo bang maglakad? Hindi sumagot si Safira at patuloy lang sa pagsasayaw habang nakapikit. Leman, tulungan mo naman akong dalhin si Safira sa room ko. Narinig niyang sabi ni Annalie. Nagpadala na lang si Safira sa pag-akay ng 2 tao hanggang maramdaman niya ang malambot na kama sa likuran niya. Magpahinga ka muna rito at babalik lang ako sa party. Naghihintay ang mga bisita ko ron. Matulog ka lang dito ha? Bilin ni Annalie. Inalis nito ang sapatos niya saka siya binalutan ng kumot. Maya-maya lang ay narinig niya ang pagbukas-sara ng pinto, palatandaan na umalis na ito. Ilang sandali pa lang siyang nakahiga nang maramdaman niya ang sobrang init. Inalis niya ang kumot at wala sa sarili niyang hinubad ang mga damit. It's more comfortable to sleep without any clothes on. Nakangiting sabi niya. Nahagip ng kamay ni Safira ang isa pang unan. Niyakap niya yon saka humiga ng patagilid at bahagya pang natakpan ng dulo ng una ng kanyang muka. Naging mas komportable siya sa ganoong posisyon pero hindi pa rin mawala ang init ng katawan niya. Sa kabilang banda, kausap ni Zachary sa telepono ang kanyang ama habang nasa penthouse siya ng Figueroa Hotel. Ang hotel na pag-aari ng kanilang pamilya. Mahigpit nitong pinapaalala ang kailangan niyang gawin para sa pag-angat ng negosyo nila. Zachary, hanggang kailan mo ako paghihintayin ha? Kumilos ka na bago pa tuluyang bumagsak ang hotel natin. Nahihigitan na tayo ng mga kalaban. Gawin mo lahat para tuluyan ka makapasok sa pamilya Ochoa. Girlfriend mo na si Annalie Ochoa. Pakasalan mo na siya dahil siya rin ang magmamana ng kumpanya nila. Malaking tulong sa atin ang reputasyon ng mga Ochoa para umangat din tayo. Dad, hindi ganun kadali ang sinasabi mo. Bago pa lamang kami magkasintahan ni Annalie at masyadong halata ang intensyon ko kung makakasalan ko siya agad. Kailangan ko munang patagalin ang relasyon namin.
Hanggang kailan, Zachary? Malaki ang nawawala sa atin araw-araw. Kung paaabutin mo pa ng taon ng relasyon nyo, babagsak na tayo. Buntasin mo na lang si Annalie para wala siyang pagpipilian kung di pa kasalan ka. Pinapahalagahan nila ang magandang imahe sa publiko at hindi niya hahayaan na masira ang reputasyon niya o ng pamilya niya. Dad, I won't do that to Annalie. I may not love her, but I still respect her as a woman. Then let your respect feed you once our business goes bankrupt. Hawak mo ang desisyon, Zachary. Ikaw ang susi sa muling pagbangon ng negosyo natin. Huwag mo nga hayaan na bumagsak yun sa pamamahala mo. Muli nitong paalala sabay putol ng tawag. Napahilamos na lang si Zachary sa sariling muka. Mabuting babae si Annalie at nirerespeto niya ito, pero ito lang ang paraan para muling makabangon ng negosyo nila. Habang tumatagal, bumababa ang occupancy sa hotel at bihira na lamang ang nagpapabook ng events. May event naman sa hotel ngayon pero regalo niya ito kay Annalie at shoulder niya ang lahat ng gastos. I'll take responsibility for whatever I'm about to do. Please forgive me, Annalie. Bulong niya sa sarili sa kabumuntong hininga. Nagpalit siya ng damit, isang white button-up long-sleeve polo at fitted black pants na mas nag-emphasize sa maganda niyang pangangatawan. Pinaresa niya yon ng black loafers, leather belt at isang silver watch. Pagkatapos, bumaba na siya ng penthouse at nagtungo sa event hall kung saan ginaganap ang party ni Annalie. Hinanap agad niya ang kasintahan at nang hindi makita, sinubukan niya itong tawagan sa cellphone. Masyadong maingay ang paligid pero umaasa siyang maririnig nito ang pagtunog ng phone. Nagpasalamat naman siya nang sumagot ito sa kabilang linya. Yes, who's this? Tanong nito sa lasing na boses. Babe, are you okay? Where are you? Babe, I'm drunk. I just wanna sleep now. Alright, pupuntahan na lang kita sa silid mo. Pinatay ni Zachary ang tawag at agad niyang pinuntahan ang inilaan niyang silid para kay Annalie. Ilang sandali lang ay narating na niya ang silid, pero natigilan siya nang bubuksan na niya ang pintuan. Muli niyang naalala ang pag-uusap nila ng daddy niya. Kung hindi niya ito gagawin ngayon, wala na siyang pagkakataon para gawin pa ito sa hinaharap. I'm really sorry, Annalie. Bulong niya bago buksan ang pinto. Madilim na silid ang bumungad sa kanya. Kinapa niya ang switch ng ilaw sa pader at binuhay ang ilaw. Kaagad siyang napamura nang makitang nakadapa sa kama ang walang saplot na babae. Shit, Annalie's so damn hot. Mahina niyang bulalas at parang napako ang tingin niya sa sexy nitong katawan. Nataranta naman siya nang kumilos ang babae at bigla niyang pinatay ang ilaw. Water? Mahina at garalgal nitong sabi na halos hindi na niya makilala ang boses. Sa kabila ng madilim na silid, nagtungo si Zachary sa maliit na ref malapit sa paanan ng kama. Kumuha siya ng bottled water doon, pero nabitiwan niya ang bote nang maramdaman ng yakap mula sa likuran niya. Napalunok siya sa kamarahang isinara ang bukas ng ref habang tumataas baba ang kamay ng dalaga sa tiyan at dibdib niya. Babe, you're making this hard for me. Please stop. Pakiusap ni Zachary sa kabila ng umiinit niyang pakiramdam. Kanina buo ang loob niya, pero ngayon parang ayaw na niyang saktan ng dalagang nakayakap sa kanya. Ngayon, may kung ano sa dibdib niya ang pumipigil sa plano niyang gawin. Pero nahihirapan din siyang pigilan ng katawan niya, lalo pat nagre-replay sa isip niya ang hubad nitong itsura kanina. Tuluyang napigtas ang pagpipigil ni Zachary nang mas idikit ng dalaga ang sarili sa katawan niya. Pumihit siya paharap dito at mabilis na sinakop ang mga labi nito. Parang siya ang nakaramdam ng pagkalasing nang maglapat ang mga labi nila. Ito ang unang beses na naging mapusok sila ni Annalie. At hindi niya inaasahan na magbibigay ito ng labis na pananabik sa kanya. Hindi lang sa kanyang katawan, kundi maging sa puso niya. I'll lose my mind if I can't have her tonight. Saad niya sa isip. Sa isang mabilis na kilos, nahubad ni Zachary ang mga damit niya at nagsimulang sambahin ang katawan ng dalaga. Wala siyang iniisip ngayon kundi ang mapaligaya ito at mapunan ang hungkag na pakiramdam sa dibdib niya. Hindi niya iniisip na nagtatalik sila dahil sa negosyo, kundi dahil ito ang gusto ng puso niya. Wala siyang pagmamahal para kay Annalie, pero sa gabing to, nakapagtataka na parang may espesyal na connection siya rito. Nagpadala na lang siya sa bugso ng damdamin at ilang beses niya itong inangkin. Madaling araw na pero nanatili pa rin si Zachary sa tabi ni Annalie. Nakaunan ito sa braso niya habang yakap niya ito. Ayaw niyang umalis sa tabi ng dalaga, pero gusto niyang maghanda ng sorpresa paggising nito. I'll be out for a while, babe. I love you. Malambing niyang sabi bago halikan sa labi ang natutulog na dalaga.
Dahan-dahan niya itong inilipat sa unan. Inayos pa niya ang kumot sa katawan nito bago siya umalis sa kama. Nilikom niya ang nagkalat na damit sa sahig saka nagtungo sa banyo at naligo. Hindi na siya nag-abalang buksan ng ilaw para hindi maistorbo ang tulog ng kasintahan. Paglabas ng silid, hindi maikakaila ang masayang ngiti sa labi ni Zachary habang naglalakad patungo sa elevator. Hindi na siya mahihirapang alukin ng kasal si Annalie dahil malinaw na pareho nilang gusto ang nangyari sa kanila kanina. A special breakfast would be perfect for a proposal. Bulong niya na hindi pa rin mapatid ang ngiti sa labi. Ngunit sa isang iglap, biglang napalis ang ngiti niya nang bumukas ang elevator. Parang ipinako sa kinatatayuan si Zachary nang makita kung sino ang lumabas doon. Bumundol ang malakas na kabog sa dibdib niya at tila may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ngayon si Annalie habang buhat ng isang lalaki. You're Zachary Figueroa, right? Boyfriend of Doktora Annalie Ochoa? Tanong ng lalaki habang buhat ang natutulog na dalaga. I'm Dr. Lemon Mendoza, one of her staff. Lasing na lasing si Doktora Ochoa at nagkamali siya ng silid na pinasukan. Nakatulog siya sa room ko at ililipat ko lang siya sa room niya. Ayokong magkaroon ng haka-haka ang mga tao kapag nakita siyang lumabas sa silid ng ibang lalaki kahit na may boyfriend na siya. Humugot ng malalim na paghinga si Zachary. Magulo pa rin ang isip niya ngayon sa kung sino ang babaeng nasa silid ni Annalie. Pero nagawa pa rin niyang humarap ng formal sa lalaki. Bakit ngayon mo lang ililipat ng silid si Annalie? At paano mo nakuha ang room number niya? Bahagyang tumawa ang lalaki. Base sa reaction mo, mukhang tama ang sinabi ni Annalie na hindi mo siya mahal. Kahit peking I love you, hindi mo raw masabi sa kanya. At nakikita kong tama siya. Natulog sa ibang silid ang girlfriend mo at buhat pa siya ng ibang lalaki ngayon. Pero hindi ka man lang nagpakita ng kahit na kaunting selos. Kung hindi mo mahal si Annalie, hayaan mo na siya sa akin. Aalagaan ko siya at mamahalin na hindi mo magawa sa kanya. Just answer the question I asked you. Seryoso niyang sabi. Yun ba? Sa tingin mo, hindi ko sasamantalahin ng pagtulog niya sa silid ko habang lasing siya? Nasa akin ang pagkakataon at hindi ko palalagpasin yun. Mahal ko si Annalie at kung ako sa'yo, papakawalan ko na siya. Ikaw rin. Gusto mo bang ipagpatuloy ang isang relasyon kung naunahan ka na ng iba? Kinwelyohan ni Zachary ang lalaki, pero umatras din siya nang muntikan na nitong mabitiwan si Annalie. Anong ginawa mo kay Annalie, ha? Gigil niyang tanong. Kailangan ko pa bang sagutin yan? Bilang lalaki, alam mo na rin yun. Siya nga pala, kasama ako ni Annalie nang ihatid ng kapatid niya sa kanyang silid. Kaya nalaman ko ang room number niya. May itatanong ka pa ba? Nanlamig si Zachary sa narinig. Isa lang ang ibig sabihin niyon. Si Safira ang natutulog sa silid ni Annalie ngayon. Kapatid ng girlfriend niya ang ilang beses niyang nakatalik at sinabihan pa niya ng I love you. Sa kabila ng nakakagimbal na revelasyon, maayos pa rin siyang nakapag-isip. Hindi niya hahayaang pumasok ang lalaki sa silid kung nasaan si Safira. Get off. Ako na magdadala kay Annalie sa room niya. Kinuha niya si Annalie kay Liman. Saka siya bumalik sa silid nito. Don't be surprised if one of these days, Annalie breaks up with you. Makahulugan nitong sabi bago siya tuluyang makapasok sa silid. Mabigat ang mga hakbang ni Zachary habang palapit sa kama. Hindi pa rin humuhupa ang bilis ng tibok ng puso niya nang tuluyang maihiga si Annalie. Kahit alam niyang si Safira ang nasa kabilang gilid ng higaan, lumapit pa rin siya rito at binuksan ang lampshade malapit dito. Parang binagsakan siya ng mabigat na bagay nang masilayan ang maamong mukha ni Safira. Mabilis niyang pinatay ang ilaw at nagmamadaling lumabas ng silid. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kasalanang nagawa niya na maaaring sumira sa magandang imahe ng dalaga. Kinaumagahan, nagising si Safira na sobrang sakit ng katawan niya. Nahihirapan siyang kumilos kaya marahan siyang bumangon. Nakita niya agad si Annalie sa kanyang tabi. Mahimbing pa itong natutulog at iniwasan niyang magising ito nang bumaba siya sa kama. Dinampot niya sa sahig ang kanyang mga damit na natandaan niyang hinubad niya kagabi bago nagtungo sa banyo. Nagbabad sa bathtub si Safira na may maligamgam na tubig. Nakatulong yon upang maibsan ang pananakit sa katawan niya. Bahagya siyang pumikit para mag-relax, pero bigla na lang pumasok sa alaala niya ang bulto ng isang lalaki habang mahigpit siyang yakap at pinapaliguan ng halik. Oh my God! Bulalas niya kasunod ng pagsinghap. Napaayos ng upo si Safira mula sa pagkakasandal sa bathtub. Sapo niya ang dibdib at pilit inaalala ang iba pang nangyari kagabi. Pero malabo yun sa isip niya. Ngunit sigurado siya,
may nangyari sa kanila ng lalaking yun. Patunay ang masakit niyang katawan at tila napupunit na pakiramdam sa pagitan ng mga hita niya. Bakit ngayon pa ito nangyari? Paano ko ito haharapin kung hindi ko kilala ang lalaking yun? Anong sasabihin ko kay Lolo kapag nalaman niya to? Paano na ang kinabukasan ko? Napaiyak na lang si Safira sa mga tanong na pumasok sa isip niya. Alam niyang malaki ang kabayaran ng isang pagkakamaling ito at maaaring maging kapalit niyon ang ganda ng buhay na meron siya ngayon. 15 taon niyang inalagaan ang kanyang imahe simula nang mapunta siya sa poder ng mga Ochoa. Pero sa ganitong paraan lang pala masisira yun. Hindi ako papayag na masira ang mga Ochoa dahil sa nangyari sa akin. Itatago ko ang nangyari at walang sino man ang makakaalam ng tungkol dito. Humugot ng malalim na paghinga si Safira. Tinapos niya ang paliligo at umaktong normal. Paglabas ng banyo, nakita niyang gising na si Annalie. Nakaupo ito sa gilid ng kama at tila malalim ang iniisip. Good morning, Annalie. Masakit na ang ulo mo? Tanong niya sa kapatid. Oo napasobrang inom ko kagabi. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Hindi ko rin namalayan na pumasok ka. Tulog na tulog kasi ako kagabi. Tipid na ngumiti si Annalie sa katumayo, pero bigla itong umiwi at bumagsak ulit sa kama. Napansin niyang nahihirapan itong kumilos, kaya lumapit siya sa kapatid at inalalayan ito. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala niyang tanong. Marahan itong tinabig ang kamay niya. Ayos lang ako, Safira. Mauna ka nang umuwi. May pupuntahan pa kasi ako. Sabi nito saka mag-isang tumayo. Sige, mag-iingat ka. Ngumiti si Annalie bago ito dahan-dahang naglakad patungo sa banyo. Nabaling naman ang tingin ni Safira sa kama. Inayos niya ang gusot na cover. Tinupi ng maayos ang kumot at sinalansan ang mga unan. Pero hindi nakaligtas sa paningin niya ang kulay pulang marka sa ibabaw ng kama. Isang patunay na totoo ang mga nangyari kagabi. This is meant to be hidden forever. Bulong niya sa katumawag ng room service at pinapalitan ang cover ng kama. Natapos na ang lahat pero hindi pa rin lumalabas ng banyo si Annalie. Annalie, ayos ka lang ba? Kanina ka pa hindi lumalabas dyan. Tanong niya rito sa labas ng pinto. I'm fine, Safira. Just leave me here. I want to be alone for a while. Napanatag si Safira at hindi na inabala si Annalie. Lumabas siya ng silid at plano niyang umuwi muna at magpalit ng damit bago siya pumasok sa opisina. Sandali siyang naghintay sa harapan ng elevator at nang bumukas yun, nakita niyang sakay na yun si Zachary. Safira? Napakunot ang noo niya nang makita ang pagkagulat sa mukha nito at nakatitig lang sa kanya. Bumukas ang bibig nito na parang may sasabihin pero itinikom lang ulit. Hindi ka ba lalabas? Tanong niya rito sa pag-aakalang pupuntahan nito si Annalie. No, I'm going downstairs. Bali walang sumakay ng elevator si Safira. Hindi naman kumilos sa pagkakatayo si Zachary at bahagyang dumikit ang balikat niya sa katawan nito. Mabilis siyang dumistansya nang biglang pumasok sa isip niya ang imahe ng mga nangyari kagabi. What was that? Nalilito niyang tanong sa lumingon kay Zachary. Nag-init ang mukha niya nang mahuli ang intensidad ng titig nito sa kanya. Girlfriend nito ang kapatid niya, pero bakit ganoon ito tumingin sa kanya? I'm sorry, Safira. I really am. Kung tungkol to sa nangyari kahapon, kalimutan mo na lang yon. Nasaktan din kita sa paghampas ko ng bouquet sa'yo, kaya patas lang tayo. Tugon niya bago tumingin sa harapan at hinintay na makarating ang elevator sa ground floor. I should not romanticize what happened, but I can't help it. It was the best feeling I've ever had in my life. I should be sorry, but I still want to be thankful. Thank you for making me feel complete, even only for a short time, Safira. Naguluhan si Safira sa sinabi ni Zachary, pero hindi na niya ito natanong nang bumukas ang elevator at nauna itong lumabas. Magkasunod naman silang naglakad dahil sa tingin niya pareho silang lalabas ng gusali. Good morning, Mr. Figueroa. Bati ng isang staff ng makasalubong ang lalaki. Isang realisasyon ang napagtanto ni Safira nang marinig ang apelyido ng lalaki. Maaaring may connection ito sa may-ari ng Figueroa Hotel, pero naisip niyang baka ito ang may-ari dahil sa sunod-sunod na pagbati ng mga staff dito. Do you own this hotel? Hindi nakatiis niyang tanong. Lumingon si Zachary sa likuran kung nasaan siya. Parang nagulat pa ito dahil magkasunod sila. I'm sorry, I didn't realize you were just behind me. Tumigil sandali si Zachary para magpantay sila, saka sinabayan ang paglalakad niya. And yeah, my family owns this hotel. I'm currently the CEO.
Marahang napatango si Safira at hindi niya maiwasang mapansin na parang walang gana ang mga staff ng hotel. Napakaaga pa at parang wala na agad lakas ang mga ito. Bilang Director of Corporate Relations and Strategic Development ng Ochoa Prime Tower, alam niya ang dahilan kaya ganito ang mga staff. Hindi dahil walang gana magtrabaho ang mga ito, kundi dahil sa kakulangan ng gagawin. Maaaring humaharap sa crisis ang Figueroa Hotel kaya kulang sa trabaho ang mga staff. Subukan mo mag-offer ng package deal sa clients mo, event plus overnight stay. Tapos may simple perks like welcome drinks, early check-ins, or late check-out. Pwede mo rin dagdagan ng personalized touches sa attendees, like quick check-ins para ramdam nila na valued sila. Mag-offer ka rin ng referral at loyalty perks para sa mga existing clients na nagre-refer ng friends. Kahit simple gifts lang. Tapos pwede ka rin mag-collab sa small performers o mag-host ng short show sa gabi para sa guest. It might feel like giving away money at first, but memorable experiences pay off in the long run. Eventually, this could help you expand and attract larger clients. Napahinto sa paglalakad si Zachary at bumaling sa kanya. Napatingin din siya rito at agad napansin ang ngiti sa labi ng lalaki. Ayaw man niyang maapektuhan sa ngiti nito, pero hindi niya mapigilang kinigin. Alam niyang mali dahil boyfriend ito ng kapatid niya, pero kusa niya yung naramdaman ng hindi sinasadya. Hindi na nakapagtataka na nangunguna ang Ochoa Prime Tower sa larangan ng tower business. Magaling ka talaga bilang strategist at may napakatalinong strategy. Salamat sa libreng ideya para sa hotel ko. Don't thank me. It's just a simple idea. But it's up to your strategy to make it work and turn it into success. Saad niya sa kanilampasan ng lalaki. Thank you, Safira. I hope I'll get the chance to help you too someday. Narinig niyang sabi ni Zachary bago siya tuluyang nakalabas ng gusali. 2 linggo ang mabilis na lumipas at dumating ang 75th anniversary ng Ochoa Prime Tower. Sinikap ni Safira na kumilos ng normal at alisin sa isip niya ang mga nangyari sa Figueroa Hotel. Sa mga nagdaang araw, nagawa niya yon, pero mas napansin niya ang kakaibang kilos ni Annalie. Madalas itong tahimik, minsan ay tulala pa, at umiiwas sa tuwing tinatanong niya. This is an important occasion for everyone and for the company's history. I don't want to see even the slightest mistake later. Do you understand? Paalala ni Don Matias habang nasa loob sila ng nakahintong limousine sa harapan ng Dreamland Tower, isa sa mga commercial building ng pamilya Ochoa. Ito ang natatanging tower na may malaking event hall at facilities para sa ganitong okasyon. Yes, Lolo. Tugon niya habang si Annalie ay tahimik pa rin. Pagbaba ng sasakyan, sinalubong agad sila ng mga imbitadong media. Matapos sagutin ni Don Matias ang ilang katanungan, pumasok sila sa event hall habang nagsisimula ang anunsyo ng MC. Ladies and gentlemen, may I now ask for your attention as we welcome the pillars of tonight's celebration. The leaders behind 75 years of excellence. Making their entrance at the center is Don Matias Ochoa. Walking beside him are Miss Annalie Ochoa and Miss Safira de Gracia. Miss Ochoa appears in a refined, understated ensemble that speaks of quiet power and heritage, while Miss de Gracia carries herself with modern elegance, her sharp yet graceful attire mirroring confidence and strategic brilliance. Together, their composed stride and commanding aura set the tone for this historic evening. Please join us in welcoming the owners of Ochoa Prime Tower. Nakangiti nilang binaybay ang red carpet at magkakasabay silang naglakad habang napapagitnaan ang matanda. Sinalubong sila ng pagbati at palakpakan mula sa mga bisita. Hindi rin nagtagal, nagsimula ang selebrasyon at naging maayos ang daloy nito hanggang sa dumating ang sandali ng pagsasarita ni Don Matias upang ipaalam sa lahat ang paglilipat ng pamumuno ng Ochoa Prime Tower. Habang nagsasalita ang matanda, kasabay na ipinapakita sa LED screen sa unahan ang mga larawan ng tagumpay na proyekto ng kumpanya. This is a remarkable celebration because I will be handing over the position of CEO to... Sandaling napahinto sa pagsasalita ang matanda nang biglang magbago ang pinapakita sa screen. Isang video ang lumabas kung saan sumasayaw ng sexy si Safira habang napapalibutan ng mga lalaki. Kasunod na yun ay isang kuha naman sa hallway na may kahalikan siyang lalaki. Malinaw ang mga video pero sinadyang takpan ng mukha ng mga lalaki at malinaw rin ang intensyong sirain ang kanyang imahe. That's not real. Mahina niyang sabi nang bumaling ang tingin ni Don Matias sa kanya. Hindi pa roon natatapos ang lahat. Lumitaw rin ang mga larawan niya na may intimate na kuha sa ibabaw ng kama.
Walang saplot at nakaupo sa kandungan ng isang lalaki. Umani yun ng samod-saring bulungan mula sa mga bisita at tila nagdiwang naman ng media. Walang patid sa pagkuha ang mga ito sa eksenang tiyak na magiging headline kinabukasan. "It's not me," bulong niyang sabi. Ipinakita ni Safira na hindi siya apektado sa mga paninirang yon dahil alam niyang isa lamang ang totoo roon, ang pagsasayaw niya sa party ni Annalie. Pero muli ang pinapakita sa larawan. Marami silang sumasayaw roon at hindi siya napapalibutan ng mga lalaki kung hindi ng mga babae rin. Gayunpaman, nakakahiya pa rin makita ang mukha niya sa mga larawang yun. "Whoever did this, stop it now!" Maotoridad na sabi ni Don Matias kasunod ng pagkawala ng mga larawan sa screen. "Hindi ito ang paksa ng pagtitipon natin ngayon. Kung ano man ang dahilan sa mga larawang yan, hayaan ninyong pag-usapan namin ito sa loob ng aming pamilya. Ngayon, bumalik na tayo sa tunay na selebrasyon." Muli nitong sabi na nagpaluwag sa dibdib ni Safira. Lihim siyang nagpapasalamat na hindi naniwala ang matanda sa mga lumabas sa screen. "As what I said, I will be handing over the position of CEO to my one and only grandchild, Annalie Ochoa." Nagulat si Safira sa anunsyo ni Don Matias. Hindi yun ang pinag-usapan nila bago ang anniversary ng kumpanya, pero wala siyang magagawa sa pagbabago ng desisyon nito. Kahit nakaramdam ng pagkabigo, pinili pa rin niyang pumalakpak para sa kapatid niya. Nalihis na ang atensyon ng mga bisita at kanikan niyang bati ang mga ito kay Annalie, habang siya'y tahimik na pumapalakpak sa isang tabi. Walang nagbukas ng paksa tungkol sa mga larawan kanina hanggang makauwi sila ng mansyon. Akala ni Safira nakalimutan na yon ni Don Matias, pero hindi niya inaasahan ang sasalubong sa kanya pagpasok sa mansyon. Isang malakas na sampal mula sa matanda. "Lolo," naluluha niyang sabi habang sapuang pisngi. "You disappointed me, Safira. Pinahiya mo ang pamilya namin dahil sa ginawa mo." Sigaw nito. Nasaktan siya, hindi lamang sa sampal nito, kundi sa katotohanang hindi talaga siya miyembro ng pamilya Ochoa. Isang pagkakamali lang yun na wala pang malinaw na basihan, pero mabilis na siya nitong hinusgahan. "Lo, hindi po ako nasa larawang yun. Hindi ko alam kung sino may pakanano yun para siraan ako. Pero maniwala po kayo, hindi ako yun." "Ikaw man yun o hindi, wala na akong pakialam. Tiyak na mababahiran ng reputasyon namin kung isa ka ng ganap na Ochoa. Ngayon ko pinagpapasalamat na hindi natuloy ang pag-ampun sa iyo ng mga magulang ni Annalie dahil isa kang malaking kahihiyan sa pamilya." "Lo, lilinisin ko po ang pangalan ko. Makakaya kong gawin yun tulad ng ginagawa ko sa mga issue ng kumpanya natin." Pagkaka tumawa ang matanda at matalim itong tumingin sa kanya. "Kumpanya natin? Itinuturing mo ba talaga na isa kang Ochoa, Safira? Isa ka lang kasangkapan na maaari kong palitan. Wala nang silbi kahit linisin mo pa ang pangalan mo dahil nabahira na ng dungis ang pagkatao mo. Umalis ka na sa harapan ko. Ngayon na!" Sigaw nito. Magmamakaawa pa sana si Safira, pero nakita niyang sumama ang pakiramdam ng matanda na agad dinaluhan ng mga kasambahay. "Safira, umalis ka na lang muna. Makakasama kay Lolo kung magpapakita ka sa kanya." Saad ni Annalie. "Annalie, naniniwala ka naman sa akin, di ba? Isang beses lang ako sumayaw at sa party mo yun. Alam mo nangyari ng gabing yun. Please tulungan mo ako magpaliwanag kay Lolo." Nagmamakaawa niyang sabi habang umiiyak. "Susubukan ko siyang kausapin. Huwag ka muna magpapakita kay Lolo sa ngayon." "Salamat, Annalie." Tulad ng napagkasunduan, sinikap ni Safira na wag munang magpakita kay Don Matias. Maaga siyang umaalis ng bahay para pumasok sa opisina at umuwi ng hating gabi para lang masiguradong natutulog na ang matanda. Tiniis niya yon sa loob ng 2 linggo, kasabay ng mga panghuhusga at bulong-bulungan tungkol sa hindi matapos-tapos na issue ng mga kumakalat na larawan niya. Isang umaga mabigat ang katawan ni Safira kaya tinanghali siya ng gising. Hindi rin niya inaasahan nang sunduin siya ng isang kasambahay sa silid niya at sinabing hinihintay siya ni Don Matias sa dining room. Nabuo ang excitement sa puso niya at nagmamadaling lumabas ng silid niya. Pagpasok pa lang sa dining room, parang babaliktad ng sikmura ni Safira nang malanghap ang iba't ibang amoy ng pagkain doon. Bumuntong hininga muna siya at binati ang matanda, ganoon din si Annalie na tila may sakit dahil sa namumutlang itsura. "Bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon, Safira. Kapag nalaman ko niloloko mo ko, hindi ka na makakatungtong sa pamamahay ko. Nauunawaan mo ba?" "Opo, Lolo." "Isa lang ang gusto kong malaman. Totoo ba ang mga kumakalat mong larawan?" "Hindi po, Lolo." Mabilis niyang sagot. Sandali siya nitong tiningnan at waring tinitimbang kung nagsasabi siya ng totoo. Maya-maya, bumuntong hininga ito. "Maupo ka na at kumain.
Paanyaya nito. Malawak ang ngiti ni Safira at agad siyang dumulog sa hapagkainan. Kumuha siya ng mga paborito niyang agahan. Sausage, slices ng pipino at kamatis, at sunny side up egg. Masaya siya ngayon dahil nagkaayos na sila ng lolo niya. Pero hindi niya inaasahan nang bigla siyang maduwal pagkagat sa sausage. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa lababo at hindi na niya napigilang mapasuka. Halos manghina siya nang tila lumabas lahat ng laman ng tiyan niya. Annalie, check on Safira's condition. Malakas na sabi ng matanda na nagpagulat kay Safira. Masusunod po, Lolo. Sandaling umalis si Annalie at pagbalik nito, dala na nito ang mga gamit pang doktor. Pinaupo siya nito at sinimulang suriin ng mga kagamitang hindi pamilyar sa kanya. Maya-maya, sinilat nito ang tiyan niya at napakunot sa kagulat na tumingin sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang reaksyon nito, pero may kinuha ito sa maliit na bag at ibinigay sa kanya. Try testing your urine, Safira. Kalmado niyang kinuha ang pregnancy test mula kay Annalie at nagtungo sa pinakamalapit na banyo. Bagaman kinakabahan, ginawa niya ang pagsusuri at nagulat siya nang makita ang resulta. 2 guhit ang lumabas sa test. Hindi ito totoo. Bakit ganito ang lumabas? Bakit positive? Nangihina niyang sabi. Gusto na lang niyang magtago sa banyo pero kinatok siya ni Annalie. Wala na siyang pagpipilian kundi ang harapin ng problema. Nang kunin ng kapatid ang pregnancy test mula sa kanya, agad siyang lumuhod sa harap ni Don Matias. Lola, patawarin mo ako. Sigurado po ako na hindi ako ang babae sa kumakalat na larawan. Pero hindi ko po alam kung paano nangyari to. Sinungaling! Sinampal siya ni Don Matias at wala siyang nagawa kundi umiyak. Binigyan kita ng pagkakataon, Safira, pero pinili mo pa rin magsinungaling. Paano mo ipapaliwanag ang pagbubuntis mo, ha? Sinong lalaki nakabuntis sa'yo? Hindi ko po kilala. Umiiyak niyang tugon. Lumayas ka sa harapan ko. Hindi ko kailangan ng sinungaling na katulad mo sa pamamahay ko. Simula sa araw na ito, hindi ka na magiging parte ng kumpanya at ng pamilya ko. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita pa sa akin. Galit nitong sabi, saka siya tinalikuran. Habol-habol ni Safira ang paghinga sa labis na pag-iyak. Naging patong-patong ang kanyang problema ngayon. Mawawalan siya ng tahanan at pamilya. Tapos, nabuntis pa siya ng lalaking hindi man lang niya kilala. Safira, sabihin mo totoo sa akin. Sino nakabuntis sa'yo? Tanong ni Annalie. Hinawakan niya sa kamay ang babae habang nananatili siyang nakaluhod sa sahig. Hindi ko kilala, Annalie. Lasing ako noon at madilim ang paligid. Hindi ko nakita kung sino siya. Kailan pa to nangyari? Nang gabi ng party mo. Sobrang init ng pakiramdam ko at hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa may pumasok sa silid ko nasan ako. At may nangyari sa amin. Marahas nitong binawi ang kamay na hawak niya. Bahagya siyang natumba sa sahig. Pero agad na pahawak sa tiyan niya ang isa niyang kamay. Nakaramdam siya ng takot para sa magiging anak niya. Kusa na lang siyang kumilos para protektahan ito sa simpleng pagbagsak niya. You're protecting your child even when you've lost everything. Inangat ni Safira ang tingin kay Annalie nang mahinigan ang galit sa boses nito. Marahan siyang tumayo at hinarap ang kapatid niya. Wala na siyang nakikitang simpatya rito ngayon. Marahil sa simula pa lang, wala na talaga itong pakialam sa kanya. It's really hard to be part of the family when in the first place, I'm not really part of it. Hindi ko na ipagsisiksikan ng sarili ko sa pamilyang to. Ikaw na ngayon ang CEO at tapos na ang obligasyon ko. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko para lang patunayan palagi ang sarili ko na maging kabilang sa inyo. Salamat sa ilang taon na naging kapatid kita, Annalie. Kahit mawala kayo sa akin, nagpapasalamat pa rin ako dahil may isang dahilan para patuloy ako lumaban at mabuhay. Saad niya habang nakahawak sa impis niyang tiyan. Walang buhay na tumawa si Annalie. Then, do your best to be a good mother. Because there's someone out there who gave up and lost her child without even trying. Good luck, Safira. At ito na ang huli nating pagkikita. Malungkot nang umiti si Safira nang talikuran siya ni Annalie. Ganoon lang siya kabilis bitiwan ng pamilya Ochoa matapos ang ilang taon niyang sakripisyo para sa mga ito. Hindi niya maiwasang masaktan, pero ayaw niyang magtanim ng sama ng loob. Masakit sa ngayon, pero alam niyang mawawala rin ito sa paglipas ng panahon. Ikaw at ako na lang ngayon, anak ko. Bulong niya sa batang hindi pa man niya naisisilang, pinag-uukulan na niya ng labis na pagmamahal. Samantala, hindi makapaniwala si Zachary sa mga nakolekta niyang CCTV footage ng Figueroa Hotel kung saan naganap ang party ni Annalie. Hindi sana niya maiisip kunin ang mga footage ng gabing yun kung hindi niya nakita ang mga kumakalat na larawan ni Safira sa social media.
Magaling ang gumawa ng larawan dahil mukha yung totoo, pero ang kinagulat niya ay tunay mga larawan at pinalitan lang ng mukha ni Safira. Nagkamali ba ako ng pagkakakilala sa iyo, Annalie? Tanong niya habang nakatingin sa mga orihinal na kuha ng CCTV at si Annalie ang babae roon, hindi si Safira. Mr. Figueroa, Miss Annalie Ochoa is here. Nakuha ng boses ng sekretary sa intercom ang atensyon niya. Have her come in. Tugon niya. Bumukas ang pintuan ng kanyang opisina at pumasok si Annalie. Formal na formal ito sa suot na pencil skirt dress na may navy blazer. Ngunit hindi na gaya ng dati ang tingin niya sa babae. Nabawasan ng respeto niya rito dahil sa mga natuklasan niya. Your father asked me to help your business, but I'll only do it in one condition. Kaagad nitong sabi sabay upo sa bakanting upuan sa harap ng mesa niya. Anong kondisyon? Ibigay mo sa akin ng CCTV footage sa floor ng silid na inilaan mo sa akin ng party. Kailangan ko makita kung sino ang pumasok sa silid ko maliban kay Safira. Para saan? Papalitan mo rin ba ang mukha ng taong pumasok doon? Gagamitin mo ba ang footage para i-photoshop na naman tulad ng ginawa mo sa larawan niyo ni Safira? What do you mean by that? Pinagbibintangan mo ba ako? Galit nitong tanong. Annalie, you're my girlfriend, and I won't let you do this again. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Zachary. Pwede bang ibigay mo na lang sa akin ang hinihingi ko? You asked my staff for the footage that night, Annalie, and you used it to Photoshop. Sa tingin mo, hindi ko malalaman ang mga ginawa mo? Alam ko ang lahat. Bakit kailangan mo pang magsinungaling? Nang gabing yun, ako mismo ang kumuha sa'yo sa bisig ng lalaking kahalikan mo sa hallway. Pero sa kumakalat na larawan, si Safira ang babaeng yun. Bakit kailangan mo itong gawin, ha? Huwag mong ibaling sa akin ang usapan, Zachary. Ako ang girlfriend mo, kaya ako ang paniwalaan mo. Si Safira ang babae nasa larawan at hindi ako. Mariin itong sabi. Inikot ni Zachary ang laptop paharap kay Annalie kung saan nakaplay ang CCTV footage. Hindi man lang ito nagulat sa nakita, tila inaasahan na nito ang makikita roon. Annalie, hindi lang ito ang nalaman ko. Pumunta dito si Dr. Lemon Mendoza nung isang araw at kinausap niya ako. Pinagtapat niya sa akin ang totoo mong plano ng gabing yun. Anong kasalanan ng kapatid mo para gawin mo to sa kanya? Itigil mo yung sinasabi mo, Zachary. Ibigay mo na lang sa akin ang hinihingi ko at huwag kung ano-ano ang binibintang mo sa akin. Hinampas ni Zachary ang ibabaw ng mesa niya. Kuyom ang kanyang kamay sa pagpipigil ng galit. Annalie, gumamit ka ng mga tao para painumin si Safira ng likidong may halong pampataas ng sexual desire. May plano kang sirain ang imahe niya gamit si Dr. Mendoza. Pero hindi niya ginawa dahil mas interesado siya sa'yo. Pero anong ginawa mo? Pineke mo ang mga larawang yan at ginamit ang mukha ni Safira. Ikaw rin ang may pakana ng mga nangyari noong 75th anniversary ng Ochoa Prime Tower. Siniraan mo si Safira sa harapan ng mga bisita niyo. Bakit maniniwalaan mo ang lalaking yan kaysa sa akin? Hindi mo siya kilala at maaaring nagsisinungaling lang siya para masira tayong dalawa. May gusto siya sa akin at gagawin niyang lahat para makuha ako mula sa'yo. Tama ka, pero hindi pagsira sa'yo ang intensyon ni Dr. Mendoza. Gusto niyang humingi ng tulong dahil hindi ka niya magawang pigilan sa mga plano mo. Sinisira mo ang kalusugan mo, Annalie. Isa kang doktor pero nagawa mong ipalaglag ang batang nabuo sa sinapupunan mo. Pinatay mo ang anak niyo ni Dr. Mendoza. Dahil sa sinabi ni Zachary na wala ang maskara ni Annalie, naging susi yon para ilabas dito ang mga kinikimkim sa dibdib. Kasalanan ko ba kung ginawa ko ang nararapat para pangalagaan ang reputasyon ng pamilya ko? Ako ang tunay na Ochoa sa amin ni Safira. Mas madaling tanggapin kung siya ang nagkamali kaysa sa akin. Nananalitay sa ugat ko ang dugong Ochoa at ako lang ang pwedeng magbana ng mga ari-arian namin, hindi si Safira. Simula nang dumating siya, nagkaroon ako ng kahati sa atensyon ng pamilya ko. Naging mas magaling siya sa lahat ng bagay. Naging paborito ng lahat. Mas maganda, matalino, at magaling mag-manage ng negosyo. Perpekto ang tingin ng lahat sa kanya at kinaiinggitan ko yun. Matagal ko tong itinago at ginawa ko lahat makuha lang ang meron siya. Pero bakit ako pa rin ang masama? Kinuha ko lang ang bagay na nararapat sa akin at pinoprotektahan ko rin ang pangalan namin. Ako dapat ng perpekto, pero nakuha pa rin ni Safira ang simpatya mo. Bakit, Zachary? Mas mahal mo ba siya kumpara sa akin? Isa ka ba sa mga lalaking naghahangad na papansin ni Safira? Sagutin mo ko. Bumuntong hininga si Zachary. Ngayong narinig na niya ang dahilan ni Annalie, maliwanag na sa kanya ang lahat. Biktima si Safira ng inggit ng babae na matagal na nitong itinatago. At naging biktima rin ang dalaga sa paghahangad niyang humangat ang negosyo niya. Wala kay Safira ang problema, kundi nasa kanila ni Annalie. Ito ang nagdudusa sa mali nilang desisyon. Wala akong kailangan sabihin sa iyo, Annalie.
Umalis ka na, may trabaho pa ako. Aalis lang ako kapag nakuha ko ang CCTV footage. Ibigay mo yun sa akin at aalis na ako. Wala kang makukuhang footage sa akin, Annalie. Makakaalis ka na. Kung hindi ko yun makukuha, wala ka ring makukuhang suporta mula sa kumpanya ko. Sisiguraduhin ko mas mahihirapan ka sa negosyo mo. Hindi nagpadala si Zachary sa pagbabanta ni Annalie. Nahihirapan na siya ngayon, pero nakikita naman niya ang pagbabago sa negosyo simula nang sinunod niya ang mga sinabi ni Safira. Ayokong gumawa ng masama, Annalie. Pero kung itutuloy mo yan, mapipilitan akong ilabas sa publiko ang mga footage na hawak ko. Sa tingin mo may maniniwala sa'yo? Isa akong Ochoa at magagawa kong lahat ngayon dahil nasa akin ang kumpanya. Hawak mo man ang kumpanya nyo, pero si Safira ang naging dahilan ng pag-angat nyo. Alam kong may mga tao pa rin na patuloy na nagtitiwala sa kanya at naniniwalang inosente siya. Bumakas ang galit sa mukha ni Annalie. Humigpit din ang hawak nito sa dalang handbag na parang anumang oras ay ibabato sa kanya. Kapag ginawa mo yan, makikipaghiwalay ako sa'yo, Zachary. Humalukip-kip si Zachary at sandaling tinitigan si Annalie. Mali ang naisip kong paraan para umangat ang negosyo ko. Pero mas mali kung ipagpapatuloy pa natin ang relasyong to. Let's just break up. What? Gulat nitong sabi at napatayo pa mula sa pagkakaupo. Mas pinipili mo ang CCTV footage na gusto kong makuha kaysa sa relasyon natin? May tinatago ka pa sa footage na yon, Zachary. Kilala mo ba kung sinong lalaking pumasok sa silid ko habang naroon si Safira? Bakit ba gusto mong malaman kung sino siya? May kuryosidad niyang tanong. Humisi naman si Annalie. Magpapasalamat lang ako sa kanya dahil siyang naging daan para tuluyang mawala si Safira sa buhay ko. Nalaman ni Lolo ang nangyari ng gabing yon at inalis niya ang nakukuhang pribilehiyo ni Safira mula sa akin. Natanggal siya sa trabaho at pinalayas pa ni Lolo. Kung kilala mo ang lalaking yon, pakisabi na lang salamat. Malaking bagay ang ginawa niya para bumalik si Safira sa pinanggalingan niya. And by the way, I'm breaking up with you too. Tugon nito bago umalis. Sandaling natigilan si Zachary nang makaalis si Annalie. Binalot ng konsensya ang puso niya sa nangyari kay Safira. Kasalanan niya kung bakit ito humantong sa ganoong sitwasyon. Shit, I need to talk to her. Kinuha ni Zachary ang contact information ni Safira mula sa front desk system nang pumunta ito roon para sa party ni Annalie. Nang makuha, kaagad niyang tinawagan ng dalaga. Ilang beses niyang sinubukang kontakin ito pero walang sumasagot sa kabilang linya. Hindi siya tumigil at kahit nakauwi na siya, tinatawagan pa rin niya ito. Hindi naman siya nabigo nang may sumagot sa kabilang linya. Alam mo bang sinusubukan kong matulog ngayon pero tawag ka ng tawag? Sino ka bang istorbo ka ha? Inis nitong sabi sa kabilang linya. Safira, si Zachary to. Anong kailangan mo? At bakit ako tinatawagan mo? Hindi kami magkasama ni Annalie kung yun ang itatanong mo. Hindi si Annalie ang kailangan ko, Safira. Ikaw talagang tinatawagan ko. Anong kailangan mo sa akin? Bali walang nawalan ng buhay ang boses nito. Nasaan ka? Pwede ba kitang puntahan? At bakit mo naman ako pupuntahan? Nag-isip agad ng palusot si Zachary at naisip niya ang mga CCTV footage na maglilinis sa pangalan nito. May hawak akong mga ebidensya na pwedeng makatulong sa'yo. Malilinis nito ang pangalan mo sa media at sa pamilya mo. Para saan pa? Nahusgahan na ako ng mga tao. Pinalayas na ako ng pamilya ko. Ano pang silbi ng mga yan? Wala nang maniniwala sa akin kahit ilabas ko pa yan sa publiko. Kung gusto mong tumulong, sabihin mo na lang sa akin ang mga nalalaman mo. Gusto ko maunawaan kung bakit nararanasan ko lahat ng to. Saan ako nagkamali? May naging pagkukulang ba ako? Bakit kailangan ko itong pagdaanan kung sumusunod lang naman ako sa inuutos sa akin? Mali ba yun? Ganito ba talaga naging kapalaran ng mga taong masyadong mabait at masinurin? Humigpit ang hawak ni Zachary sa kanyang cellphone nang marinig ang mahinang hikbi ni Safira sa kabilang linya. Gusto niya itong yakapin, pero paano niya gagawin yon kung hindi niya alam kung nasaan ito? I'm sorry, Safira. Kami ni Annalie at ng pamilya niya naging dahilan ng pinagdadaanan mo ngayon. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung nasan ka. Gusto kong bumawi sa'yo. Nagpapatawa ka ba, Zachary? Bakit kailangan mo bumawi sa akin? Ako ba ang girlfriend mo? Si Annalie ang girlfriend mo at hindi ako. Hiwalay na kami ni Annalie, Safira. Dapat ba ako magdiwang sa balita mong yan? Makakatulong ba yan sa sitwasyon ko ngayon? Kung ano man ang ginawa nila sa akin, mabubura ba yun dahil hiwalay na kayo? Natahimik si Zachary at hindi agad nakasagot. Gusto niyang ipagtapat lahat kay Safira, pero natatakot siya. Alam niyang magagalit ito dahil malaki ang kasalanang nagawa niya para mawala ang lahat dito. I'm really sorry, Safira. Kung ano man ang mga bagay na nangyari sa akin ngayon, kakalimutan ko na lahat yon.
Magsisimula ako ng bagong buhay sa lugar na hindi ako huhusgahan at tatanggapin ako ng buong buo. Lalayo ako sa mga taong naging dahilan ng sakit sa dibdib ko. At ikaw ang huling taong nakausap ko bago ko gawin yon, Zachary. Safira, hayaan mong tulungan kita. Bibigyan kita ng trabaho, matutuluyan, at sasagutin ko lahat ng pangangailangan mo. Huwag mo lang putulin ang komunikasyon natin, please. Natataranta niyang pakiusap. Wala akong nakikitang dahilan para gawin ko yan, Zachary. Hindi tayo magkaibigan. Pero salamat sa mga offer mo. At least, nalaman kong may tao pa palang concern sa akin. Kaya lang, hindi ko matatanggap ang mga yan. Hayaan mong malampasan ko to ng mag-isa at baka sakali maging magkaibigan na tayo sa hinaharap kung muli tayong magkikita. Hindi pagkakaibigan ang gusto ko, Safira. Gusto kong... Hello? Safira, are you still there? Hello? Damn it. Inis niyang sabi nang mawala sa kabilang linya si Safira. Sinubukan niya itong tawagan ulit pero hindi na niya makontak ang dalaga. Kahit anong gawin niya, tuluyan na nitong pinutol ang komunikasyon sa kanya. She completely cut herself off from everyone. I'm hoping to meet you again, Safira. Gustuhin man ni Zachary na hanapin si Safira, hindi pa niya magagawa yun sa ngayon. Kinailangan muna niyang unahin ang negosyo upang makabangon muli. At yun ang pinagtutuunan niya ng pansin. Hindi niya kailangan ng mga Ochoa para makabangon. Sa mga sumunod na buwan, nahirapan si Zachary na makakuha ng mga kliyente dahil lantaran ng hinaharang ni Annalie ang kanyang negosyo. Dahil sa patuloy na pagmamatigas nito, napilitan siyang ilantad sa publiko ang mga CCTV footage na hawak niya. Pinagpiyastahan yun ng media at unti-unting nawala ang atensyon ng babae sa kanya. Doon nagsimulang makabangon ang Figueroa Hotel. Hindi niya inakalang sa loob lamang ng 7 taon, magiging isa siyang tanyag na hotelier. Gamit ang mga estratehiyang ibinahagi ni Safira sa kanya. Nagawa rin niyang bilhin ng ilan sa mga tower ng pamilyang Ochoa habang unti-unti namang bumabagsak ang mga ito sa pamumuno ni Annalie. Ang mga dating commercial building ay ginawa niyang residential spaces na may mas abot kayang upa kumpara sa karamihan ng mga apartment at condominium sa syudad. Kung dati-rati hindi na niya magawang maglibang dahil sa dami ng trabaho, ngayon nagagawa na niyang balikan ang hobby niya sa motocross. Isang uri ng motorcycle racing na ginaganap sa off-road tracks. Karaniwan, ang daan ay lupa o buhangin na may mga burol at puno ng jumps at obstacles. Ngayon ay kasalukuyan niyang binabaybay ang rough road sa probinsya ng Nueva Vizcaya sa isang liblib na lugar na tinatawag na San Lirio, na mapuno at maraming malalaking ugat na nakaharang na nagsisilbing obstacle sa daan. Nauuna si Zachary sa kanyang mga kasama nang bigla na lamang may sumabay sa kanyang maliit na motorsiklo. What the heck is that kid doing? Gulat niyang sabi nang makita ang isang bata sakay ng junior motocross bike. Nag-aalala siya sa kaligtasan nito kahit kasing edad niya ito nang magsimula siya sa ganoong libangan. Pero sa nakikita niya, mukhang sanay ang bata sa daan. Magaling ang pagmamaneho nito at nakakasabay sa kanya. Nagawa pa nitong iangat ng bahagya ang face shield ng helmet para makapagsalita. Manong, karera tayo. May alam mo kung daan na mas maganda rito. Sabi nito, saka muling ibinaba ang face shield ng helmet. Walang intensyon si Zachary na patulan ng bata, pero na-curious siya sa sinasabi nitong daan. Kaya sinundan niya ito. Ilang metro pa lang ang tinatakbo ng motor niya nang masurpresa siya sa malalim na daan. Oh shit! Bulalas niya nang halos lumipad ang kanyang motor. Nag-init ang katawan ni Zachary sa excitement nang tila baliwala lang sa bata ang daan. Hindi siya pumapatol sa mga bata, pero kung ganito kagaling ang kalaban niya, hindi niya maiisip na isang bata ang kalaban niya. That kid's parents really deserve a praise for raising an exceptional young individual. Bulong niya habang sinasabayan ng motorsiklo ng bata. Walang ideya si Zachary kung gaano kalayo ang binabaybay nilang daan, pero nagulat na lang siya nang may sumulpot na 2 pang junior motocross bikes sa magkabilang gilid nila ng bata. Magagaling ang mga batang to. Nakakahiyang matalo sa mga to. Komento ni Zachary na nanatili ang normal na takbo ng motorsiklo. Sinadya niyang paunahin ng 3 bata hanggang sa tumigil ang mga ito sa gilid ng bangin. Mukhang iyon ang finish line dahil sa lalim niyon. Inalis ng nasa gitna ang helmet at nakangiti itong nagsalita. Manong, ang galing mo! Sa lahat ng dumadayo dito, ikaw pa lang ang nakarating sa finish line na to. Inalis ni Zachary ang suot na helmet at ngumiti sa bata. Napakagaling yung 3, pero delikado to sa mga bata, lalo na kung ganito ang daan. Huwag na kayong uulit lalo na kung wala kayong kasamang magulang ha. Sanay na po kami dito, Manong. 4 years old pa lamang po kami nang magsimulang magmaneho. Dati po, nagpapadulas pa kami sa burol.
Pero ngayon may sarili na kaming sasakyan. 4 years old? Ilang taon na ba kayo ngayon? 6 years old na po kami. Magkakaibigan ba kayong tatlo? Muling tanong ni Zachary. Hindi po, magkakapatid po kami. Ako po pala si Shadow. Kayong dalawa magpakilala kayo kay Manong. Sabi nito sa dalawang kasama. Nagulat si Zachary nang alisin ng dalawa pang bata ang suot na helmet. Para siyang dinadaya ng kanyang paningin. Hindi na niya malaman kung sino ang kausap niya kanina dahil sa pare-parehong itsura ng tatlo. Ang pangalan ko po ay Sparrow. Pakilala ng nasa kanan ni Shadow. Ako naman po si Storm. Pakilala naman ng nasa kaliwa. I can't believe this. You're triplets? Opo. Sabay-sabay na tugon ng tatlo. Namamanghang nakangiti si Zachary habang palipat-lipat ang tingin sa tatlo. Hindi siya mahilig sa mga bata, pero magaan ang loob niya sa mga ito. Nakakatuwa lang dahil bukod sa iba't ibang style ng buhok, wala nang pagkakaiba sa mga ito. Si Shadow ay may wavy mop top hairstyle na parang wet look style. Si Sparrow naman ay may undercut at dalawang hairlines sa magkabilang gilid. Medyo malago ang buhok nito sa itaas. Si Storm naman ay naka-army cut na may seryosong aura at tila mas istrikto kumpara sa dalawa. Kailangan na nating umuwi. Baka dumating na si nanay galing sa farm. Pagod na naman yun at ako magmamasahe sa likod niya. Biglang sabi ni Storm. Ako sa mga braso ni nanay. Presenta ni Shadow. Ako naman sa mga binti niya. Saad naman ni Sparrow. Napakaswerte ng nanay ng triplets dahil mukhang mahal na mahal ito ng mga bata. Aalis na po kami, Manong. Magalang na paalam ni Shadow. Mas lalong napangiti si Zachary nang sabay-sabay kumilos ang tatlo. Mula sa pagsuot ng helmet, pagsakay at pagpapaandar ng motor hanggang sa pagpapatakbo niyon. Naaliw siya sa triplets kaya naisipan niyang sundan ang mga ito. Tinawagan na lamang niya ang mga kasama na hindi na siya tutuloy sa tagpuan ng kanilang grupo dahil may iba siyang pupuntahan. Ibang daan ang tinatahak nila ng triplets pabalik at mas madali yun kumpara kanina hanggang makarating sila sa maliit na komunidad na may malawak na taniman ng mais at tubo. Tumigil ang tatlong bata sa harapan ng simpleng bahay na yari sa malalaki at matitibay na kahoy. Nakatontong ang haligi ng bahay sa pundasyon ng semento at may malawak na balkonahe na siyang unang bubungad pagpasok. Inakay ng tatlo ang mga motor patungo sa silong ng bahay na nagsisilbing garahe ng mga ito. Nakatingin lang si Zachary sa mga ito hanggang marinig niya ang paghuni ng isang kabayo. Tumakbo ang tatlo para salubungin ang bagong dating. Nanay! Sigaw ng tatlo. Sandaling natigilan si Zachary nang makita ang babaeng bumaba mula sa kabayo na may cowgirl outfit. Mabilis niyang inalis ang suot na helmet para mapatunayan kung tama ang nakikita niya o dinadaya na naman siya ng sariling paningin. Pero totoong nasa harapan niya ito. Safira? Gulat at mahina niyang sabi. Nakatitig lang siya kay Safira habang isa-isa nitong binubuhat at hinahalikan ang tatlong bata. Kusang sumilay ang ngiti sa mga labi niya habang pinagmamasdan ng mga ito. Ilang taon man ang lumipas, wala pa rin nagbago sa maganda nitong itsura. Tumakas na naman kayo kay Lola Mayding para magmotor ano? Sabi nito habang tinitingnan ang suot na gear ng tatlo. Sandali lang po kami nagmotor, nanay. Tugon ni Sparrow. Kayo talaga? Pinag-aalala niyo kami palagi. Paano kung maaksidente kayo at wala kaming kaalam-alam dito? Sa farm na lang kayo magmotor para hindi kami nag-aalala. Mas maganda ang daan dito kaysa sa gubat. Ewan ba sa inyo't kung kanino kayo nagmana sa hiling niyong yan? Mabuti sana kung may kasama kayong tatlo para mapanatag ako. Mahinahon nitong sermon sa tatlo. Napakamot sa batok si Storm at napatingin sa direksyon ni Zachary. Humiti ito bago muling tumingin sa ina. Kasama po namin si Manong, nanay. Sagot ni Storm. Nagulat si Zachary nang tumakbo palapit sa kanya ang bata at hinila siya palapit kay Safira. Nahihiya naman siyang humarap sa babae at napakamot pa sa batok niya. Hay. Bati niya habang titig na titig ito sa kanya. Napansin niya ang pagkunot sa noon nito hanggang unti-unti na siyang nakilala. Zachary? Natuwa siya nang makilala pa rin siya ni Safira. Kaya lang, nahuli na siya at ngayon lang ito muling nakita. Wala na siyang pag-asa dahil nakikita niyang masaya na ito sa sariling pamilya. Siguro nga ay hindi naging sapat ang eagerness niyang mahanap ito dahil mas inuna niyang harapin ang sariling problema sa negosyo. Magsisi man siya, masaya siyang makita na nasa maayos na kalagayan si Safira. Hindi inaasahan ni Safira na muli pa niyang makikita si Zachary matapos ang pag-alis niya noon sa Maynila. Wala siyang alam kung saan pupunta ng mga panahong yon hanggang sa makasabay niya sa isang bus si Aling Meding.
Sumama siya rito patungo sa Nueva Vizcaya at dito siya nagsimula ng panibagong buhay. Gamit ang naipon niyang pera, bumili siya ng lupa na ginawa niyang sakahan. Nakalaunay naging isa ng farm. Minsan, totoong nangyayari na kapag nasa kailaliman ka na, nagiging simbolo ng pag-asa ang isang estranghero na handang tulungan ka. Kaya labis ang pasasalamat ni Safira kay Aling Meding. Iha, kilala mo ba yung lalaking kasama ng triplet sa sala? Tanong ni Aling Meding habang naghahanda siya ng kape para kay Zachary. Opo, Aling Meding. Hindi po yan makakapasok sa bahay natin kung hindi ko kilala. Kilala mo naman po ako, wala akong pinapapasok na lalaki dito. Hindi sila makakalusot sa triplets, pero parang gusto nila si Zachary. Mukhang malapit agad ng 3 sa kanya. Yan din ang napansin ko. Pero iha, kilala ko ang lalaking yan. Napapanood ko siya sa mga balita at nakikita ko rin ang mukha niya sa mga magazine sa silid mo. Sikat na hotelier yan, hindi ba? Baka narito lang yan para manakop ng lupain at pagtayuan ng hotel, ha? Nako, hindi kami papayag. Malaki ang sakripisyo mo para mapaunlad ang farm at nagkaroon ng hanap buhay ang mga tao rito dahil sa'yo. Kung kukunin niya ang lupain natin, palalayasin ko na siya ngayon din. Napangiti na lang si Safira. Hindi siya nawalan ng balita sa business world noong umalis siya at alam niyang isa na ngayong matagumpay na negosyante si Zachary. Palagi rin niyang napapanood ang mga interview nito at proud nitong sinasabi sa publiko ang tungkol sa naging tulong niya. Hindi kumpletong pangalan ang ibinibigay nito, pero alam niyang siya yon dahil sa estratehiyang ginagamit nito sa negosyo. Napanood din niya ang ginawa nito para linisin ang kanyang pangalan at nalaman niya ang buong katotohanan sa likod ng kontrobersiyang kinaharap niya. Gayunpaman, kinalulungkot niya ang pagbaksak ng Ochoa Prime Tower at sa nangyayari ngayon sa pamilya Ochoa. Napanood niya sa balita na ilang beses inatake sa puso si Don Matias, habang si Annalyn naman ay nagkaroon ng depresyon. Hindi naman po siguro, Aling Meding. Ang sabi po kasi ni Zachary, nagmamotocross lang siya rito at nakilala niya ang triplet sa daan. Hindi rin po siya magtatagal dito at aalis na rin yan mamaya. Dumayo lang daw sila rito ngayon. Tugon niya sa matanda. Mabuti naman kung ganoon. Sige na iha, dalhin mo na yung kape sa kanya. Parang ginikisa na siya ng mga anak mo roon. Sige po. Dinala ni Safira ang kape sa sala. Nadatnan niyang nakaupo sa magkabilang gilid ni Zachary, sina Storm at Shadow, habang nakatayo naman sa unahan nito si Sparrow. Ikaw po itong nasa larawan, di ba po, Manong? Narinig niyang tanong ni Sparrow. Ano ba yan tinatanong mo, anak? Tanong niya. Nanay, kamukha po kasi niya itong larawan na nasa kwarto mo. Tinatanong ko lang po kung siya rin to. Ang sabi po kasi ni Lola Meding, pinaglihim mo kami sa kanya. Gusto lang po namin na makilala siya. Pilit na napangiti si Safira at bahagya siyang tumingin kay Zachary. Nakakahiya dahil ibinalandra ng anak niya ang isa sa mga larawan nitong nasa kwarto niya. Hindi niya alam kung bakit gustong-gusto niya itong makita noong nagbubuntis pa siya. Mainit din ang ulo niya kapag hindi ito nakikita. Kahit sa pagtulog, katabi niya ang mga larawan nito na ginubit pa niya sa mga lumang magazine. Totoo bang sa akin mo sila pinaglihi, Safira? Tanong ni Zachary. Nakakahiyaman pero oo, hindi ko alam kung bakit sa'yo ako naglihi. Mabuti na lang at kamukha ko pa rin tong 3. Dahil kung naging kamukha mo sila, baka isipin ng iba na ikaw ang ama. Magkape ka muna. Alok niya bago ibaba ang kape sa center table. Nagulat si Safira nang biglang tumayo si Zachary at hinawakan ng kamay niya. Sabay ring tumayo sina Storm at Shadow. Tila nakahanda ang triplets na ipagtanggol siya kung may gagawin sa kanyang lalaki. Pakiulit ng sinabi mo, Safira. Tila na sorpresa nitong tanong. Ang sabi ko, naglihi ako sa larawan mo. Bakit parang gulat na gulat ka? Normal naman sa nagbubuntis ang magkaroon ng kakaibang cravings. Kaya lang, ikaw ang naging cravings ko noon. Yung iba nga, sa mga artista naglilihi eh. Nakapagtataka lang kasi yung sa akin. Hindi naman tayo close, pero sapat na ang larawan mo para masatisfy ako. Bahagyang humigpit ang hawak ni Zachary sa kamay niya. At naramdaman pa niyang parang nanginginig yun. Sino ang ama ng triplet, Safira? Umiwas ng tingin si Safira sa kabumuntong hininga. Marahan niyang inalis ang pagkakahawak ni Zachary sa kamay niya. Wala silang ama dahil hindi ko kilala kung sino siya. Pwede mo bang sabihin kung bakit hindi mo siya kilala? Muling napatingin si Safira kay Zachary. Nagtataka siya kung bakit parang gustong-gusto nitong malaman ang nangyari sa kanya noon. Sa tingin ko, hindi to dapat pag-usapan sa harapan ng mga bata. At saka matagal na yun, nakalimutan ko na ang lahat. Napakamot sa batok si Zachary bago muling umupo.
Sumunod naman ang triplets at umupo rin sa tabi ng lalaki. Pasensya na kung mas inuna ko pang itanong ang tungkol doon kaysa sa kamustahin ka. Kamusta ka na, Safira? Ito, masaya kasama ang triplets ko. Sa ngayon, wala na akong mahihiling pa kundi ang lumaki sila ng mabuting tao. Pinagdaop ni Zachary ang dalawang palad at marahang ipinatong ang mga siko sa magkabilang hita. Maya-maya, iniangat nito ang katawan at pinagkrus ang mga braso sa tapat ng dibdib bago sumandal sa upuan. Parang hindi ito mapakali at muling nagpalit ng pwesto. Iniunat nito ang isang braso sa sandalan at pinagkrus ang dalawang hita. Sigurado ako magiging mabuti sila paglaki dahil mabuti kang ina, Safira. Hindi pinansin ni Safira ang sinabi ni Zachary. Kunot noo lamang siyang nakatingin dito na pinansin naman ng lalaki. May problema ba? Tanong nito. Napaka-imposible namang makuha nila ang paraan ng pag-upo mo, Zachary. Pinaglihi ko sila sa mukha mo, pero hindi man lang nila nakuha ang itsura mo. Imposible namang pagkilos mo ang namana nila. Naguguluhan niyang tugon habang isa-isang tinitingnan ng triplets. Nakaupo si Storm na magkadaop ang palad at nakapatong ang mga siko sa magkabilang hita. Si Sparrow naman ay nakakrus ang dalawang braso sa tapat ng dibdib habang nakasandal. At si Shadow, nakaunat ang isang braso sa sandalan habang magkakrus ang dalawang hita. Naguluhan din si Zachary kaya tumingin ito sa tatlong bata. Nang muli itong tumingin sa kanya, parang naunawaan na agad nito ang sinasabi niya. Masayang ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki at napansin pa niya ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Pwede ba tayo mag-usap ng tayo lang dalawa, Safira? May pakiusap nitong sabi na tila umaasang pagbibigyan niya. Sige, sa balkonahe tayo. Sang-ayon niya kahit naguguluhan sa kakaibang emosyon ni Zachary. Mga anak, dyan muna kayo ha. May pag-uusapan lang kami ng bisita natin dun sa labas. Bili niya sa mga bata. Tahimik lamang na tumango ang mga ito. Pagdating sa balkonahe, hinintay ni Safira na magsalita si Zachary. Malalim itong bumuntong hininga at marahan pang hinila ang kwelyo ng suot na jersey jacket na tila ba niluluwagan nito ang daluyan ng hangin. Ayos ka lang ba? Tanong ni Safira dito. Muling bumuntong hininga si Zachary bago humarap sa kanya. Safira, matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Pero nawalan ako ng pagkakataon noon. Natakot ako dahil alam ko magagalit ka. Mali ang ginawa ko, pero hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko. Kung natatandaan mo, humingi ako ng tawad sa'yo noon. At the same time, nagpasalamat din ako dahil kahit sandali naramdaman ko ang kasiyahan sa piling mo. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko kasi matandaan ang mga pinag-usapan natin noon. Pwede bang diretsuhin mo na lang ang sinasabi mo? Safira, sa palagay ko, ako ang ama ng triplets. Ano? Gulat at malakas niyang sabi. Nasa po ni Safira ang kanyang dibdib sa sobrang gulat. Dapat pala pinadahan-dahan niya ang sasabihin nito para hindi siya nagulat ng ganito. Sorry, nabigla ba kita? Ako rin nabigla din. Walang nabanggit sa akin noon si Annalie na buntis ka. Paumanhin agad ni Zachary. Sinong hindi mabibigla sa sinabi mo? Para akong aatakihin sa puso sa'yo. Paano mo nasabi na ikaw ang ama ng triplets? Paano rin mangyayari yun? Wala naman tayong relasyon noon. Kahit shake hands nga hindi natin nagawa Saad niya na pilit itinatago ang kaba. Gusto rin niyang malaman kung sino ang lalaking nakatalik niya ng gabing yun sa hotel. Pero napaka-imposible naman kung si Zachary yun. Kung totoo man na ito talaga ang ama ng triplets, kinakabahan siya na baka kunin nito ang mga bata sa kanya. Tatanggapin ko kung ano man ang magiging reaksyon mo sa ipagtatapat ko, Safira. Pero hindi ko na itatago to. Ngayon pa na nakita na ulit kita. Niligawan ko si Annalie dahil plano kong gamitin ang reputasyon ng pamilya Ochoa para umangat ang negosyo ko. 28 na ako nun, pero immature pa rin ang naisip kong paraan. 3 buwan pa lang kaming magkasintahan at hindi pa siya papayag na pakasalan ako kapag inalo ko siya. Nung gabi ng party niya sa Figueroa Hotel, plano kong sirain ang puri ni Annalie para wala na siyang pagpipilian kundi pakasalan ako. Alam kong mali, pero wala na akong maisip na ibang paraan. Ginigipit na rin ako ni Daddy noon dahil pakiramdam niya ang mga Ochoa ang makakapagsalba sa hotel namin. Sandaling huminto sa pagsasalita si Zachary at tila kinakapos naman ng hangin si Safira. Bumabalik sa isip niya ang nangyari ng gabing yon na naging dahilan para magkaroon siya ng triplets ngayon. Muling nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaki. Pagpasok ko sa room 507 noon, madilim, at akala ko si Annalie nakahiga sa kama. Pero huli ko nang nalaman na ikaw yun. Ang totoo, hindi ko na sana gagawin ang plano ko. Pero mukhang kailangan mo rin ng tulong ko noon.
Nagpadala ako sa bugso ng damdamin at nagawa kong isang bagay na alam kong mali. Pero hindi ko pinagsisihan. Tulad ng sabi ko, isa yun sa masayang sandali ng buhay ko. Pinaramdam mo sa akin ang kasiyahan na hindi ko inaasahang maramdaman. Handa akong panindigan ng ginawa ko. Pero naging magulo ang sitwasyon at nawalan ako ng pagkakataon dahil sa kinaharap kong obligasyon sa negosyo. Kaya ba tinawagan mo ako noon at gustong makausap? Oo. Pero iginalang ko ang pasya mo na putulin ang ugnayan mo sa lahat at magpakalayo. Pero kung nalaman ko lang agad na buntis ka, mas uunahin kitang hanapin. Habang wala ka, inayos ko ang negosyo namin at nakipaghiwalay kay Annalie. Ayoko sanang ilabas ang footage pero lumabas ang tunay na kulay niya na mapagmataas. Dahil ayokong ibigay sa kanya ang CCTV footage ng party niya. Pinahirapan niya ang kabuhayan namin. Pero bakit hindi mo binigay sa kanya? Akala ko ba okay kayo? Dahil alam kong gagamitin niya yun para mas lalo kang sirain. Kaming dalawang dahilan kaya nasira ang buhay mo. Kahit ang lalaking mahal siya ay tinaboy niya. Pinalaglag pa niya ang baby nila. Gusto niya kasing patunayan sa lolo niya na mas mahusay siya sa'yo. Hindi ko akalain na kayang gawin yun ni Annalie. Hindi ko rin nahalata na malaki palang inggit niya sa akin. Puro kaplastikan lang palang pinapakita niya sa akin noon. Hindi ko naman inaangkin ang yaman nila. Tumutulong lang ako sa negosyo nila dahil malaking utang na loob ko sa kanila. Pero ganun pa man, mabuti na rin ang nangyari. Nagkaroon ako ng kalayaan sa buhay at biniyayaan ng 3 anak. Safira, kung hindi mo nahahalata, ilan sa mga patunay na akong ama ng triplets ay ang hilig nila sa motocross at nakuha rin nila ang mannerism ko kapag umuupo. Lumapit si Safira sa harang na kahoy ng balkonahe. Mula sa kinatatayuan niya, natatanaw ang malawak na farm. Alam niyang may kakaiba sa katawan niya ng gabing yun noon sa hotel at nalaman niyang kagagawan yun ni Annalie nang ilabas ni Zachary sa media ang mga CCTV footage laban sa babae. Nalinis ang pangalan niya pero hindi niya yun mabubura ang mga nangyari noon. Pero sa totoo lang, hindi na siya nakakaramdam pa ng galit ngayon. Simula na dumating ang triplets, pinatawad na niya ang mga taong naging dahilan ng sakit at paghihirap niya noon. I need to make sure, Zachary. I need proof that you're the father. I want a DNA test. Okay, I'll expedite the test so we can get the results in 5 to 7 days. Thank you, Safira. Huwag ka muna magpasalamat. Wala pang resulta. Kahit walang DNA, alam kong ako ang ama ng triplets. Patawarin mo sana ako sa kapangahasan ko noon. Nangyari na ang lahat. Isa pa akong ikaw ang ama ng mga bata. Salamat dahil binigyan mo ako ng mga anak na naging lakas ko noon hanggang ngayon. Bago umalis si Zachary, napagkasunduan nila na alamin muna ang resulta ng DNA bago nila pag-usapan ang tungkol sa mga bata. Habang naghihintay ng resulta, hindi naman mapakali si Safira. Nawalan na siya ng peace of mind sa pagsulpot ni Zachary at sa posibilidad na ito nga ang ama ng mga anak niya. Nasa triplets ang buhay niya at maaaring manibago siya kung kukunin ng mga ito ng ama. Hindi naman siya papayag na makuha ni Zachary ang kustodiya sa mga bata, pero hindi rin niya pwedeng ipagdamot ang triplets dito. Inihanda na lang niya ang sarili sa maaaring mangyari at nag-isip agad ng mga dapat ilatag para pumayag si Zachary sa co-parenting. Isang linggo ang lumipas, bumalik si Zachary sa San Lirio. Kinabahan naman si Safira dahil sa excited at masayang ngiti ng lalaki. Marami itong pasalubong sa triplets gaya ng complete motocross gear at iba pang mga laruan. Dala ko na ang resulta ng DNA test, Safira. Saad nito saka ibinigay ang puting sobre sa kanya. Nilakasan ni Safira ang loob at binuksan ang sobre. Nanginig ang mga daliri niya at napaluha na lang nang makita ang 99.9% na resulta. Biglang sinakop ng lungkot ang puso niya sa isiping may mga araw na hindi niya makakasama ang triplets. Stop crying, Safira. Magandang balita ito dahil ako talaga ang ama nila. Makakasama ko na kayong 4. Bulong ni Zachary na marahan siyang niyakap. Napaatras naman si Safira at tumingin dito. Parang patiluhan niya ay umatras din sa narinig niya. Kaming 4? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko tatalikuran ang nangyari ng gabing yun, Safira. Hihingi rin muli ako ng pasensya kung inalam ko ang history ng love life mo mula nang umalis ka 7 years ago. Nalaman kong hindi ka nagkanobyo kahit isang beses at hinintay ko rin ang pagkakataon na to. Na makita kang muli para masabi ko sa iyong matagal na kitang minamahal. Mahirap man paniwalaan, pero mahal kita. Ikaw lang ang totoo kong mahal at hindi si Annalie. Matagal na kitang hinahangaan kahit hindi pa kita nakikita sa personal. Alam kong hindi tayo pareho ng nararamdaman, pero gusto kong makasama kayo ng mga anak ko. Pwede ba natin silang bigyan ng kompletong pamilya?
Walang paligoy-ligoy nitong tanong. Napasinghap si Safira at natutop ang sariling bibig nang lumuhod si Zachary sa harapan niya. At mula sa bulsa, inilabas nito ang pulang kaheta na may diamond na singsing. Sophia de Gracia, will you marry me? Will you take my last name and choose to be my wife forever? Muling tumulo ang luha niya sa sinseridad na nakikita niya kay Zachary. Wala siyang planong mag-asawa at gusto niyang ituon lamang ang buong atensyon sa triplets. Pero kung mag-aasawa man siya, pipiliin na niya ang totoong ama ng mga anak niya. Gusto ko rin silang bigyan ng kompletong pamilya, Zachary. Pero ayoko magsisi ka sa desisyon mo. Alam ko kung paano maging ina, pero wala akong ideya kung paano maging asawa. Marrying you would be the happiest moment of my life. Magiging magkatuwang tayo sa lahat ng bagay para sa pamilya natin. Hindi mo kailangan maging perpekto dahil narito ako para punan ng pagkukulang mo. This is what it means to be husband and wife. We're meant to share the ups and downs, to face every challenges together, and to support each other forever. Alright, we'll do this together. Just put that ring on my finger. Nakangiting isinuot ni Zachary ang singsing sa daliri niya. Namilog naman ang mga mata niya nang bigla siya nitong halikan sa labi. Sorry, hindi ko lang mapigilan na halikan ka. Matagal ko tong inasam. Don't worry, masasanay ka rin. Nag-init ang mukha ni Safira sa mapanuksong boses ni Zachary. Umiwas na lang siya at itinuon ang atensyon sa triplets na abala sa mga bagong laruan. Lumipas ang ilang araw, nagdesisyon si Safira na bumalik sa Maynila kasama ang triplets para sa kanilang nalalapit na kasal ni Zachary. Hindi niya inaasahan ang mainit na pagtanggap ng pamilya nito sa kanila. Halos hindi na humihiwalay ang daddy ni Zachary sa triplets. Kahit pagod na, patuloy pa rin itong nakikipaglaro sa mga bata. Hindi nagtagal, naganap na rin ang kasal nila at legal na siyang Mrs. Figueroa. Napagkasundoan nilang manatili muna sa Maynila at nagpadala naman si Zachary ng tao para mag-asikaso sa farm at nang may makatulong si Aling Meding doon. Ngunit sa unang gabi ng pagiging mag-asawa nila, hindi maiwasang kabahan si Safira. Safira, calm down. Nothing's going to happen. We're just lying beside each other. Zachary, bakit kasi boxer lang ang suot mo kapag matutulog? Magdamit ka naman. Ang lakas ng aircon, no? Hindi ka ba lalamigin yan? Iwas tingin niyang sabi. Hindi niya kayang tumingin sa magandang katawan ng asawa niya. Pamilyar na siya sa mga abs nito sa magazine, pero kakaiba pala kapag nakikita yun sa personal. Nakakapanglambot at nagiinit ang mukha niya. Hindi ako lalamigin kasi katabi ko ang hot kong misis. Halika nga. Napatili si Safira nang hilahin siya ni Zachary. Bumagsak siya sa bisig nito at lumanding ang kamay niya sa matigas nitong tiyan. Inayos nito ang ulo niya sa bisig nito, saka siya niyakap. Ganito ka natulog pagkatapos natin gawin ng triplets. Biro nito na mas lalong nagpainit sa mukha niya. Zachary, stop teasing me. Tumawa naman ito at mas hinapit ang katawan niya. I'm your husband, Safira. Treat me as your other half and be comfortable beside me. Sleep now, honey. Nakatulong ang marahang haplos ni Zachary sa likod niya at ang maliit nitong halik sa kanyang noo para unti-unti siyang kumalma. Ilang saglit lang, mahimbing na siyang nakatulog sa bisig ng kanyang asawa. Lumipas ang mga araw, nagiging komportable na si Safira kay Zachary. Hindi na siya nagugulat sa tuwing niyayakap siya nito at hinahalikan. Hindi naman ito mahirap mahalin, lalo pat nakikita niya ang pagiging mabuti nitong asawa at ama sa triplets nila. Zach, kailan tayo bibisita sa farm? Malambing niyang tanong habang nag-aagahan sila. Namimiss mo na ba ang farm? Oo namimiss ko rin si Aling Meding. Anytime naman, pwede tayong pumunta ron. Siguro pagkatapos na lang ng libing ni Don Matias. Napahinto sa pagkain si Safira at napatingin sa asawa niya. I'm sorry kung nabigla kita, Han. Tumawag sa akin si Dr. Mendoza kahapon at sinabi niya ang nangyari kay Don Matias. Nakiusap din siya na kung pwede raw ay dalawin mo si Annalie. Uminom ng tubig si Safira, saka ngumiti. Sige, pupuntahan ko siya. Nang sumunod na araw, nagtungo si Safira sa buro ni Don Matias kasama ang kanyang mag-aama. Tanging si Annalie at Dr. Mendoza lamang ang naroroon at napansin niya ang malaking pagbabago sa babae na minsan niyang itinuring na tunay na kapatid. Annalie, mahina niyang tawag, sapat lang para marinig nito. Mabilis itong nag-angat ng tingin sa kanya. Kaagad tumulo ang masagana nitong luha nang makita siya. Safira, is that really you? Ako nga ito. Nagmamadaling lumapit si Annalie at mahigpit siyang niyakap. Tumulo na rin ang luha niya nang magsimula itong umiyak sa balikat niya.
I'm sorry, Safira. I'm really sorry. Patawarin mo ako. Paulit-ulit nitong sabi. Marahan niyang hinaplos ang likuran ni Annalie. Matagal na kitang pinatawad, Annalie. Kalimutan na natin ang mga nangyari noon. Natatakot ako mag-isa. Wala na si Lolo. Wala nang natira sa akin. Siguro ito ang karma ko sa mga nagawa ko sa'yo noon. Nung nalaman ni Lolo ang ginawa ko sa'yo, gusto niya rin akong itakwil. Pero wala siyang choice kundi patawarin ako. Dahil mahal ka ni Lolo. Pero iniwan na rin niya ako. Narito pa ako at ang mga pamangkin mo. Marahang dumistansya si Annalie sa kanya. Inalis niya ang bakas ng luha sa payat nitong pisngi. Mga pamangkin? Oo, triplets ang pinagbuntis ko noon. And recently nalaman ko na si Zachary ang ama nila. Napadpad siya sa lugar kung saan ako nagsimula ng bagong buhay. Ipinakilala niya rito ang triplets at hindi niya ito pinigilan ng yakapin nito ang mga anak niya. Noon pa man, alam ko may chemistry na kayo ni Zachary. Masaya ako na siya pala ang lalaking pumasok sa room ko noon. Patawarin niyo sana akong dalawa. Kalimutan na natin ang lahat, Annalie. Kung hindi rin dahil sa nangyari noon, hindi kami magiging pamilya ngayon ni Safira. Sabi naman ni Zachary. Alagaan mo kapatid ko pati na rin ang mga pamangkin ko, Zach, ha? Naging masama ako kaya kailanman ay hindi ko mararanasan ng magkaroon ng sariling anak. After losing our baby, she can't have a child now. But no matter what, I won't leave her. I'll stay with her always. Singit naman ni Dr. Mendoza. Napangiti na lang si Safira dahil may isang tao ang handang samahan si Annalie pagkatapos ng mga pinagdaanan nito. Doktor ang mga ito at alam niyang may mga paraang pwedeng subukan para magkaroon ang mga ito ng anak someday. Malungkot man sa pagkawala ni Don Matias, naging daan naman yun sa panibagong simula. Malaki ang naitulong ni Safira at triplets kay Annalie para unti-unti itong bumalik sa dati. Pinakasalan na rin ito ni Dr. Mendoza kahit wala ng kakayahang magbuntis ang babae. Magkatuwang ang dalawa sa pamamahala ng ospital ni Annalie, habang ang Ochoa Prime Tower ay tuluyan ng nabura sa business world at napalitan ng Figueroa Grand Palace na pag-aari ni Zachary. Sa ngayon, maayos ng lahat sa mga buhay nila. Matagumpay ang kanilang negosyo sa syudad at probinsya, pero sa kabila ng karangyaang nararanasan nila, napapansin ni Safira na palaging malungkot ang kanyang asawa. Isang gabi binuksan niya ang paksa tungkol sa napapansin niya. Zach, may problema ka ba? Pwede mong sabihin sa akin, baka matulungan kita. Nasa silid sila habang nakaupo siya sa kama at nakauna naman ito sa kandungan niya. Han, 1 taon na tayong kasal pero bihira tayong magsama dahil sa trabaho ko. Magkakasunod ang pag-alis ko para sa mga conference meeting sa labas ng bansa. Minsan naman may seminars akong dinadaluhan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pakiramdam ko, nawawalan ako ng oras sa inyo. Uso naman ng video call, Zach. Parang kasama ka pa rin namin kahit nasa malayo ka. Han, hindi pa rin ba pwede yung, alam mo na, 7 taon na ang triplets. Pwede na siguro natin silang sundan. Umangat ang kilay ni Safira, pero nakangiti pa rin siyang nagsalita. So, yun talaga ang totoong pinoproblema mo? Napaawang itong tumango. Yes, Han. Malaking respeto ko sa'yo. Pero ang hirap magpigil lalo pat miss na miss kita palagi. Ayoko namang gawin yun ng labag sa loob mo. Tamawa naman si Safira at hinalikan niya sa labi ang asawa. Hindi pa kasi sila nagtatali kahit nakasal na sila. Sige, ngayon na ba? Bulong niya rito. Bumalikwas ng bangon si Zachary at mabilis siyang niyakap. Inihiga siya nito sa kama at hahalikan na siya. Pero napahinto ito nang biglang pumasok ang triplet sa kwarto nila. Nanay, Daddy, dito po kami matutulog. Excited na sabi ni Storm at mabilis na nakaakyat ng kama ang tatlo at sumiksik sa gitna nilang mag-asawa. Natawa naman si Safira sa dismayadong itsura ni Zachary. Next time na lang, Zach. I love you. Humiti si Zachary saka hinawakan ng kamay niyang nakayakap sa tatlong bata. I love you too, Han. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Good night kahit nabitin ako. Good night. Bukas baka makasalisin na tayo. Nakangiti niyang tugon at pareho nilang niyakap ang mga bata. Hindi rin niya alam na habang nagsasama sila, bigla na lamang siyang nagising na mahal na niya si Zachary. Siguro dahil hindi naman mahirap mahalin ang tulad nito. Sa katahimikan ng gabing yon, unti-unting pumikit si Safira. Sa wakas, natupad na ang matagal niyang ipinagdarasal, ang magkaroon ng pamilyang buo na puno ng pagmamahal. Nakamit niya ito sa piling ng lalaking pinili siyang panindigan, kahit wala itong kaalam-alam na isinilang niya ang kanilang triplets. Hindi na mahalaga kung saan sila nagsimula.
Ang mahalaga ay ang hinaharap na sabay nilang kaharapin at lalakbayin bilang isang pamilya at bilang isang magulang na gagabay sa tatahaking daan ng mga anak nila. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.